si Brother Dino Diaz, mga kaibigan kapatid, no? Magtatayo ho tayo ng paksa ngayon, papatunayan ho natin na kontrahan ang mga aral po ng Katoliko pagdating po sa kanilang pananampalataya. Nawa mga kaibigan, na inyo po akong samahan at tinitiyak po natin na itong katotohanan ng ating pinapatunayan, mananatili po itong nakatayo hanggang matapos po ang debate. God bless po at samahan niyo po kami. Thank you, Brother Rush. Okay, so that is Brother Dino ng Baptist at isa yan sa napakaraming debate na na-moderate ko na din at kasama nila dyan sila Pastor Rayan, sila James, ayan. So, isa sa magaling din na defender ng Baptist. Siyempre, yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Okay, ako pala si Brother Jando Alabado, former Seventh-day Adventist evangelist. At ngayon nasa Katoliko na at main host ng Punto por Punto. Okay, so that is our negative, Brother Jando ng Punto por Punto. Siyempre, isa sa pinakasikat na streamer, lalo-lalo na sa religious, no? Sa panig naman ng Catholic. Ayan. At hindi na natin patatagalin. Gusto ko na silang bigyan ng 10 minuto. Ayan, sa first presentation. Siyempre, mauna dito si Bro Dino. So, Bro Dino, bigyan kita ng 10 minutes, bro. Kaso hindi ko mapopost yung time, no? So, ako na lang magta-time dito. Bro Dino. Okay. Wait lang, bro, ha? Wala pala akong timer clock. Ayan. Yes. Okay, so 10 minutes, bro. I-update lang ko 3 minutes. Your time start now, bro. Okay, update mo ako ng 3 minutes. Okay po, no? Ulitin ho natin mga kaibigan, no? Kung mapapansin po ninyo mamaya, mayroon pong mga dagdag na rules. Hindi po natin siya mapilit o mapaamin. Maaari siyang umiwas. Pero tandaan po natin itong ating pinapatunayan. Hindi po ito matutulan. Ano po? So ngayon po mga kaibigan at kapatid, ang paksa po namin na pagkasunduan, papatunayan ko na ang aral ng Katoliko ay kontrahan. No? Ang mga aral nila ay kontrahan. Ngayon, magsisimula po tayo. Pwede ba, i-share ko po yung screen? Pwede ba ito ma-share? Paano ba ito, bro? Saglit lang ang time ko. Paano ba ito? Okay. Hindi pala ito ma-share. Maka-share screen ka, bro, kasi co-host ka. Pag Facebook siya, bro, paano i-share ba ito? Okay, hindi siya ma-share, mga kapatid, no? So, ayun, hindi siya ma-share. So, sabihin ho natin, no? Dito na lang. Dahil hindi ko ma-share, mga kaibigan, ay babanggitin na lang ho natin. Unang-una po, mga kaibigan at kapatid, no? Naganap po ang una nating punto ay kontrahan pa din, pero nakikita po dito yung mga haligi, no? Yung una, papatay natin, mayroon pong kasinungalingan, no? Sa kanilang aral. Tulad na lamang ng naganap na debate, mga kapatid, no? Kay Brother John Ree, nang bahagi din po siya ng samahang punto por punto na sinabi po sa debate po sa Debaters Convention, no? Ang ano niya, ang tindig niya po ay si Maria ay nilinis na daw po sa womb. Tapos sinabi niya po, no? On the spot na pagsisinungaling, hindi niya daw sinabi, no? Sa debate nila ni Pastor Rian. So ngayon hingiin sa atin ni Brother Jando ito, pwede ba, hindi, Brother Asya, ma-play ba dito sa yung video? Na konti lang naman yon? Hindi ko talaga alam, bro, kung paano ba. Messenger lang kasi yung gamit ko. Hindi ko talaga alam paano. Sige na lang, no? Kung hingiin niyo mamaya, isa-siyan yung ipa-play natin, no? Nakita po natin, mga kapatid, no? Yung kasinungalingan at kontra-kontra po ang kanyang paliwanag na sinabi niya, no? Na nilinis na si Maria pagkatapos hindi niya daw sinabi. On the spot pong pagsisinungaling at kontrahan po. Saan ho ba ang bahagi ng taong sinungaling? Sabi po dito sa Revelation 21 verse 8, ganito po mga kaibigan at kapatid, no? Ay
Iyan natin, basahin natin. Sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikiapid at sa mga manggagaway at sa magpagsamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So yun yung bahagi po mga kaibigan kapatid ng taong sinungaling. No? Si John Ray po yan. Ikalawa, walang isang pananampalataya. No? Pwede ba brother malagay sa screen bro Russia inang number 1 dyan na si Melchor at versus Alvin? Papatunayan ko ang sa Joshua chapter 5 verse 13 verse 15 ay si Miguel. Ayan. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, sa debating naganap po ni Melchor at saka ni Alvin Vitamundo, ay naglaban-laban po sila. Diyan po natin makikita na wala silang standard na doktrina. Ayan. Ayan, wala pong standard na aral, nagkukontrahan po sila. Sino ba talaga? No, papatunayan ko na ang sa Joshua chapter 5 verse 13 to 15 ay si Miguel Archangel. Okay lang? Ayan. Ang first speaker po dito ay si Alvin Vitamundo, no? At ang second speaker po ay si Melchor Manalili. Naganap po ito May 8, 2021 po mga kapatid. So dito pa lang, nakita na ho natin, nagkukontrahan pong aral nila. Alin ba talaga? No? Alin ba talaga ang tamang aral ninyo, Bro Jando? Ayon sa Joshua, chapter 5, verse 13 to 15, si Miguel ba yan o si Jesus? So kung gusto mo po makita mamaya yung video, ipakita din po natin sapagkat andyan naman sa Debaters Convention. So nagkakaroon po ng kontrahan mga kapatid, no? Pangatlo, nagkakabanggaan ang paliwanag, no? Doon sa number 3 mga kapatid, sa naganap na debate, no? Video ito hindi ma-share dito. So sa naganap na debate ni Darwin Getgano at ni Talibong kay Ramil Parba, ang sabi po doon sa Matthew 16:18, ano ho ba ang nakalagay doon? No? Hindi po yan brother, ayan Ayon ba sa Matthew 16:18, ano ho ba ang nakalagay doon? Nilagyan ba yan ng pangalan o hindi nakalagay ang pangalan? Ang paliwanag po doon ni Brother Darwin Getgano, walang pangalang nakalagay ayon sa Matthew 16:18. At ang paliwanag naman doon ni Brother Wendell Talibong, no? Ay mayroong nakalagay na Iglesia Apostolika Romana. So ayun po, nagkakaroon po ng kontrahang paliwanag. Ayan po, no? Nagkakaroon po ng kontrahang paliwanag at hindi po talaga aangkop sa katuruan po ng banal na kasulatan. Ayan po. No? Una, sinungaling. Andyan mo pa sinungalingan. Kontrahan po, no? Pangalawa, walang isang pananampalataya. No? Pangatlo, nagkakabanggaan ang paliwanag o ang tindig. Pang-apat po mga kapatid, maling prinsipyo. Palagay nga po, Brother Rashas, number 4. Ayan. Ayan. Number 4 po. Ayan. Naglipat. Ayan. Number 4. Hindi ata nakita sa screen ang number 4. Ayan, ano na pala yung number 3 yun. Pwede pala ma-play yung video, bro, Rasha. No? So, balikan na. Ayan, number 4 po, mga kapatid, no? Kung titingnan nyo po, mga kapatid, ang post po ito ni Brother Jando, ito babasahin ko ngayon, ano bang nakalagay dyan? No? Dito sa, okay. Ang post po yan ni Brother Jando, last 2 minutes and 30 seconds. Sige. February 1, 2023. Live po ito ni Brother Jando. One-on-one, doctrinal talakayan, papatunayan ng Firstborn Church member na si Victor Kissel na ang Katoliko Romano daw ay mayroong aral ng demonyo ayon sa Biblia. Kung papansinin nyo, nakalagay po dito for evangelization in charitable works. Dito po mga kapatid,
ay nakalagay po GCash account ni Brother Darwin Vidgano. So kung titingnan po natin dito, mali pong prinsipyo ito kung Biblia ang ating batayan. No? Ang mga ngaral ba ni Kristo naglalakbay na walang kinuha? No? Naglalakbay sila ng ngaral walang kinuha. Si Brother Jando nagtatalak lang, nagkaroon na ng GCash. No? Bakit ho ba? Ano ho ba ang prinsipyo ng Biblia? Dito po mga kapatid, no? Mayroon pong mga pangangaral ang Panginoong Hesus tulad na lamang no sa Mateo chapter 10 verse 8. Ang sabi po dito mga kapatid ay ganito. Simulan sa 7, ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagalingin nyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maituring silang malinis at palayasin ang masamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihan ito ng walang bayad. Kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. So dito po makita mga kaibigan at kapatid, na yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay walang bayad. No? Wala pong bayad. Yan ang turo kung paano nyo po tinanggap ng salita ng Diyos. Ganon din po ninyo ipamahagi. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians, no? Chapter 2 verse 17, ay ganito po mga kapatid. Sabi po dito, hindi kami tulad ng marami niyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapira. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangaral ang kanyang salita. Yun pala mga kaibigan, no, mga kapatid, ipinangaral ang salita ng Diyos, no, na hindi ginagawang negosyo. So, yun yung tamang aral. So, dito, malinaw po mga kaibigan at kapatid, no? At ito pa, ikatlong Juan 1:7. Ano ba ang prinsipyo na tinuturo po nila? Ganito po mga kapatid, no? Unang Juan 1:7, sapagkat pumunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon. O sige. Time na bro. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Dino Diaz ng Baptist. At syempre, dako tayo sa 10 minutes na first cross ng ating negative. Brother Jando ng Catholic. Your time start now, bro. Tanong. Okay, unang tanong. Ginamit mo na ang sinabi ni Brother John Ray. Napanood mo ba yung pagbibigay linaw ni Brother John Ray sa linyang yan o hindi? Sagot? Napanood ko. Okay. Naririnig ba ako? Yes. Napanood ko. No? Kaya nga kinuha po namin kung saan po yung kontrahan ng sagot sapagkat po ang oras na ito, no, ay konti lamang, hindi ko maipost ng buo at hindi ko milagay ng moderator. Kaya sabi niya kanina, si Next Maria question, daw ay sige. At dahil napanood mo yung pagbibigay linaw ni Brother John Ray niya sa episode kong straight to the point, ano ang sagot ni Brother John Ray dyan sa video na yan? Straight to the point po, no? Wala akong pakialam sa straight to the point, kundi kung ano pong sinabi niya ayon po sa debate nila doon sa Debaters Convention ni R.A. Fuentes, no? Kasi wala naman akong hilig manood din sa straight to the point, wala namang point eh. So doon ako sa debate nanood ng sinasabi ay nilinis na si Maria sa sinapupunan pa lamang. Tapos sa pangalawa niyang pahayag, si Maria, wala daw siyang sinabi na si Maria ay nilinis. Next question. Next question. Nang tinanong kita kanina kung napanood mo ba ang pagbibigay linaw ni Johnny, sabi mo, oo. At ang kanyang pagbibigay linaw ay nasa straight to the point. Ano ang sinabi niya doon? Mali. Ang paglilinaw ay nasa debate. Kaya nga po, mayroong cross-examination, yun yung paglilinaw at pagsasagot. Kaya mali yung unawa mo. Paano kung maglilinaw doon sa debate na tapos na ang debate, di tulad po ninyo na nagre-rebat kayo tapos na ang debate at ipalabas ninyo na gusto namin magpasikat sa punto por punto. Next question. So, tinatanggap mo na hindi mo pala napanood ang pabibigay linaw ni Brother John Ray sa naturang sinabi niya sa naturang video? Napanood ko doon sa debate, sa cross-examination, sa Debaters Convention. Napanood ko, nandyan po yung moderator natin. Kaya nga po, na-share ko ang video. Kung gusto mo, ibigay ko sa iyo ang full video. Next question. Next question. Next, sabi, ang tema mo, kontrahan ng aral. Saan sa aral namin mo nabasa na kinokontra ni John Ray ang aming aral? Ito tulad na lamang ng sinabi niya kanina, si Maria ay nilinis daw, no, mula sa sinapupunan. At maya-maya kinalaban niya.
hindi niya na daw sinabi na si Maria ay nilinis mula sa Moderator. sinapupunan. Time stop muna, time stop. Okay, objection natin, negative, ano yan? Hindi ko hinihingi ang kanyang opinion, moderator. Ang hinihingi ko yung Aklat Katoliko na kinontra ni John Ray. Sabi niya kasi, yung kanyang tema kasi, Hello? Opo. Naputol ba? Sino bang nawala? Si Bro Jando atang Si nawala. Jando ata. Ayan. So, time stop muna mga bro. Hintayin natin makabalik si Jando. So, ano muna tayo? Shoutout muna dyan sa lahat ng nasa live. Kasama natin yung punto por punto. Siyempre, yung ating Russia TV at bahay talaga yan. Itong bagong bahay natin. Patungkol sa debate. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay dito nga sa Catholic na ang patutunayan ng affirmative na kontra-kontra. Ayan, ang aral. So, hintayin natin makabalik si Brother Jando. At sa ngayon ay nagtatanong yung ating negative sa ating affirmative. Ayan, so hintay-hintay lang tayo mga kapatid. At gusto ko lang i-shout out lahat ng nandyan sa ating live streaming. Si Eme Alfonso. Ayan, nakabalik na. So, sige bro. Nasaan ako nun, bro? Nakalimutan ko saan ako. Yung sa ano mo bro, sa objection. Ang objection ko brother moderator is hindi ko hinihingi ang kanyang opinion. Ang hinihingi ko ang opisyal na aklat ng Katoliko na sinasabi niyang kinontra ni John Ray. Okay. So, ina-analyze ko yung objection mo bro, no? Naghihingi ka ng any reference title ng book, etc. Kung ano pa yan. Doon sa kinontra daw ni John Ray. So, ano yung counter objection mo dyan, Bro Dino, or maghahatol na ako, bro? Okay, ang counter objection ko, moderator, hindi po categorical. Therefore, sasagot po ako anong gusto kong isagot ayon po sa kanyang tanong, sapagkat malinaw po, no? Kasi ang paksa kong pinapatunayan, hindi ayon sa opisyal na turo ng Katoliko, kundi ang paliwanag ko o ang ano ko ay ang aral po nila ng Katoliko ay kontra-kontra mula mismo po kay John Ray. Therefore po, Bro Russia, kung sabihin niyo ito hindi opisyal ang pagtuturo ni John Ray, lalabas po ito nakasinungaling sinungaling na. Okay na bro, ganito bro Dino. Wait lang bro ha. So okay na yan, naintindihan ko na. So ganito bro, meron tayong rules bro na kung ano yung tanong, yun din yung isasagot mo. Ngayon humihingi yung ating negative ng ano daw yung reference title daw bro ng reference ba. Ngayon, kung makakapagbigay ka bro, bibigyan kita ng 20 seconds. Pero pag papaliwanag mo lang, bibigyan kita ng 10 seconds diyan. So, Bro Dino, saan ka doon bro? Paliwanag moderator, unang moderator, di ba? Una po sa rules ay kung ano po yung kanyang kung anong nilatag doon siya magtanong. So ayun po, nasagot ko po ng malinaw at tamang-tama nga talaga, official talaga na dahil po ginamit. Next question na bro. Yan na yung sagot na, bro. At dahil nilatag mo na aral ng Katoliko ang nagkontra-kontrahan, anong aral ng Katoliko nga ang kinontra ni John Ray? Ito. Ang aral po ng Katoliko na kinontra ni John Ray, na sinabi ni John Ray kanina, si Maria inilinis lamang sa sinapupunan. Yun, aral yun ha. At sa huli, no, sinabi niya na hindi na daw niya tinuro o sinabi na si Maria nilinis mula sa sinapupunan. Kaya po napatunayan po natin dito na kontra-kontrahan ang katuruan ninyo na ito nga hindi nga talaga mababasa. Next question. Paano papatunayan na kinontra ni John Ray ang aral ng Katoliko kung wala ka palang may pakitang aral ng Katolikong kinontra niya? Ito, napatunayan ko based sa sinabi po ni John Ray. At si John Ray po ay Katoliko at ang nanggaling sa kanyang aral, therefore yan po ay aral ng Katoliko na tinuturo po ninyo na pilit mo dipinsahan ang kanyang pagkakamali at pagsisinungaling ayon po sa naturang debate. Next question. Tinatanggap mo ba na sa turo ng Katoliko si Maria ay nilinis ng preventive redemption? Yes or no?
Bakit po? Sapagkat sabi sapagkat sinabi po diyan, no, ni John Ray na hindi niya sinabi at itinuro 'yan. So tapos ngayon, dalawa na kayong kontrahan ngayon sapagkat po ang paksa, papatunayan ko na aral niyo kontrahan. Okay, tamo? Lalong tumibay dahil kontrahan na kayo ngayon. Next question. Saan mo nabasa na aklat ng Katoliko na hindi tinuro namin na si Maria ay nilinis ng preventive redemption? Sabi ko nga, Sagot. hindi nga ako agree doon kanina sa sinabi mo sapagkat ang aking inagrihan, yung aktual na nanggaling sa bibig ni John Ray na kinontra mo na magkalaban kayo sa paliwanag na kontrahan at lalong tumibay ang aking tinitindigan na kontrahan ang aral ng mga Katoliko. Jando. Sige po. Yung Next question. Alam mo ba na sa turo ng Katoliko, si Maria ay nilinis nga using the preventive redemption? Yes or no? Wala pong aking sagot doon sapagkat ang aking tinitindigan moderator, no? Yung sinabi ni John Ray, no, na hindi niya sinabi yon sapagkat kwento niya lamang at sinuportahan ni Jando ang kanyang pagsisinungaling at ngayon kontrahan na silang dalawa sa paliwanag. So Next malinaw question, po bro. yan na kontrahan sila. So paano mo ngayon mapatunayan yung first stand mo na kinontra nga kung wala ka palang may pakitang referensyang kinontra nga? Meron. Pwede ko po i-play dito po sa, hindi nga ma-play ni moderator, pero meron na po kung nasin kay moderator na kontrahan ang paliwanag, no, ni John Ray tungkol si Maria daw ay nilinis. Kalaunan, hindi niya daw sinabi na nilinis. At ngayon sinusuportahan mo. Therefore, dalawa na kayong magkakontrahan. So malinaw po ito. Kaya marami akong Next question na ilatag. Wala kang may tanong. Next question, Paubos please. na yung oras mo sapagkat hindi mo matutulan. Next question na, bro. Next question Next na, bro. question. Sinong Catholic Bible scholar ang kumukontra kay John Ray? Sagot? Ano daw, moderator, hindi ko narinig. Time stop mo na, time stop mo na. Hindi ko narinig. Pakiulit na lang yung ano, bro, baka merong sa signal yan. Bro, dyan daw, nakastop naman yung time. Pakiulit yung tanong mo, bro. May bagyo talaga ngayon. Sige lang. Okay. Bro, Ulit. dyan daw. Okay. Sinong Catholic Alam ko, Brother Jando? Sinong Catholic Bible? Narinig ako? Bro, Dino? Okay na. Sige. Sige. Okay na. Sinong Catholic Bible scholar ang may papakita mong kumontra sa paliwanag ni John Ray? Okay, si John Ray mismo. Siya po yung Catholic scholar. Ibig sabihin po ng scholar, nag-learn po ng aral mula sa Katoliko. Kung hindi mo alam kung ang ibig sabihin ng scholar, ibig sabihin ng scholar, nag-learn. Basa-basa din ng dictionary pag may time kung anong ibig sabihin nun. Next question. Nasaan ang pruweba mo na si John Ray ay isang confirmed Bible scholar? Nag-aral, natuto yung ibig sabihin ng yung paliwahan. Time stop mo na, time stop mo na. Sinuportahan mo, kaya dalawa na kayo magkukontrahan ngayon. Kaya napatunayan ko ang paksa. Bro, Dino. Wait lang. Parang nag-ano ka kasi delay konti, bro. Kaya akala ni Jando ay tapos ka na. So, nagkakasabay kayo, bro ba? So, ganito. Nadinig naman natin yung continuation ng sagot mo doon. Okay na yung signal natin, bro? Bro Dino, okay na ba? Subukan ko nga bumalik, bro. Sige, bro, kasi So, ano na ba? Direkta na ba yung malinaw na ba yung aking boses? Malinaw ka dito sa akin, ha? Pero sa nakikita ko kasi delay konti sa'yo. Ganito na lang, baka pwede, si Jando, pag maghintay na lang siya at least 3 seconds siguro bago siya sumagot. At ikaw din, bro, maghintay ka din, bro, at least 3 seconds doon sa delay ba. So pag nadinig mo na natahimik, 3 seconds, tapos doon ka na papasok ka. So, bro Jando, tuloy tayo sa tanong, bro. 3 minutes and 24 seconds, bro. Tuloy, bro. Okay. Meron ka bang maipakita na Catholic, na si John Ray ay isang confirmed Catholic Bible scholar? Yes. May napakita po akong video na si John Ray po, ibig sabihin na niya scholar, yun ay nag-learn, no, natuto. Ayan. So, ibig sabihin po dito mga kaibigan at kapatid, dahil sa pahayag ni John Ray,
nagkakaroon po ng kontrahan at sinusuportahan mo ngayon, kaya nagkukontrahan na ngayon yung aral ninyo. At tulad ng sinasabi ko, Brother Next Jando, question na. hindi Next question. ito matutulan. Maaari mo bang ipakita sa screen ang certificate ni Brother John Ray na siya nga ay confirmed Bible scholar? Ito ang aking sagot, moderator, no? Hindi certificate, tandaan mo ang batayan kung paano mag-scholar ang isang tao, no? Mayroong tao po nagle-learn, no? Hindi dahil po, no, na nag-aral siya para magkaroon po ng certificate para matuto ka dito, no? Mayroong tao po ay naghalongkat na siya mismo ang nag-aral. Next question, bro. Ayan. Next question. Anong degree sa theology ang natapos ni Brother John Ray para masabi mong siya ay confirmed Catholic Bible scholar? Wala siyang degree. Wala siyang degree. Sarili niya pong tuklas. Tandaan mo, hindi kumo, no? Na nag-aaral ka, yun yung magiging scholar. Tandaan mo, sa Bible po, ang nag-learn, yun yung scholar. Paano ka nag-learn? Sarili mo pong pag-aaral. So, ikaw po ay matatawag na scholar tulad ng mga apostol. Makonsider po silang scholar sapagkat sila din Next po ay question, bro. ng Next Diyos. question, bro. Yang sinasabi mo na si John Ray ay Bible scholar, yan ba ay kasinungalingan o kinonfirm niya? Sagot? Ito ang ating sagot, no? Naalinaw ba yan, Brother Jando, yung boses ko sa'yo? Yes, bro. Go ahead. Yes, malinaw. Okay. So ito ang aking sagot. Una, kasinungalingan yung sinabi mo na sinabi kong Bible scholar si John Ray. Si John Ray po, sabi ko, ay scholar, natuto, Catholic scholar, natuto po sa sarili niyang paghalongkat at pag-aaral doon sa kamalian ninyong doktrina. Kaya nagkakontrahan po kayo. Kaya mali Next po question, bro. yung tanong mo. Next question. Ibig mo ba sabihin, Dino, na kinukontra mo na yung sinabi mo kanina na si John Ray ay Catholic Bible scholar? Ang sinabi ko, Catholic scholar, hindi Catholic Bible scholar. Kung balikan mo ang video, malinaw yan, Brother Jando. Sabi ko, Catholic scholar. Bakit po nag-learn po yan? Nag-learn po siya. Kasi tandaan mo, sa Bible hindi kayo nag-learn kaya hindi ko matawag na Catholic Bible scholar. Wala kayong alam sa Biblia. Hindi kayo nag-learn sa Next Bible. question. Kaya nga po, Next question. Next question. Nasaan ang certificate na may pakita mo si John Ray ay Catholic scholar? Ito, tulad ng aking paliwanag kanina, hindi kailangan na magpakita ka ng certificate para tawagin kang scholar. Kasi nga nag-learn ka ng sarili mo. Sino ngayon mag-recognize ikaw ngayon nag-aaral ng sarili mo? Tulad nga sa aral po nyo, kontrahan kaya sarili nyo lang aral. Kaya nagkukontrahan kayong dalawa. Wala kang may maitanong doon sa mga punto ko tungkol doon sa mga Gcash. Time na, bro. 10 minutes time. Ayan na yung signal natin. Okay. So, dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang unang pagpapahayag bilang negatibo. Again, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa Catholic. At dito ay patutunayan ko na kontrahan ang aral ng Catholic. Affirmative si Brother Dino Diaz. Negative naman si Jando ng Catholic na bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Bro, your time start now. Okay, thank you, Brother Rasha. So, hindi na masyadong pahabaan pa yung aking pagpapaliwanag. Madali lang to dahil akala ko sa official doctrine siya kumuha. Sa ano lang pala, Marites, no? So, dito na lang tayo sa ating official teaching. Ito ay kukunin ko mula sa aklat na The Spirit of Catholicism by Carl Adam sa page 2. Anong sabi niya dito? It is quite true. Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. Wherever there is life, there you must have conflict and contrary, even in purely biblical Christianity, and specifically in Old Testament religion. These conflicts and contraries may be observed. So, dyan, maliwanag dyan na sa Katolisismo, meron talagang union of contraries, but contraries are not contradictories. So, giba ang naturang paksa dahil sa kanya, kontrahan, kinakonfirm ng ating Catholic Bible scholar na walang kontrahan. Kung tayo mga Katoliko ang papipilin sa ating maniniwala, sa chika ba ni John Ray o sa ating
Catholic scholar, doon ako sa Catholic scholar. Okay, so yun na lamang, brother Rasha. Di ko na pahabain masyado. Bilis nun ah. Okay, so officially, ini-end na ng ating negative, no, yung kanyang time sa pag-present. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagtatanong yung ating affirmative. Bro Dino Diaz ng Baptist, your time start now, bro. Tanong. Okay, ang aking tanong, ang sinabi mong contraries, no? Isa ba doon sa meaning niya sa Tagalog ay sumasalungat, yes or no? No. Okay, no. Yes, hindi siya sumasalungat. Para lang ganito. Para lang ganito ba? Ang example, Biblia. Sa Biblia, si Jose, may ama, si Jacob, si Eli. Parang makakontra pero hindi makakontra. Yan ang example. Next question. Next question. Next question, bro. Ang nabasa, pag may mababasa ba ako na ano, no, na ang contraries is sumasalungat, no? Sinungaling ba yung sinungaling? Okay. Time stop muna, bro. Wala talaga tayong tanong na ganyan, bro, yung pag may babasa or kung may babasa ako. Baguhin mo na lang, bro, yung tanong mo, bro. Okay. Dito sa Tagalog Dictionary, na sinabi niya kanina, contraries, sumasalungat, ito ba ay sinungaling ba ang author na ito o ikaw ang sinungaling? Hindi ako sinungaling at mali ang unawa mo sa author. Gaya ng sinasabi ko, example ko yung nasa Bible, sinasabi sa Mateo 16, ang ama ni Jose si Jacob, sa Lucas naman si Eli, parang magkakontra. Time stop. Okay. So, anong objection natin, affirmative? Ang objection ko, moderator, no? So, dahil sabi ko, ang nabasa ko dito, may mababasa ako na dictionary, na sa Tagalog, ang meaning ng Tagalog ng contrary is sumasalungat, no? Sabi ko, sinungaling bang author na ito o ikaw ang sinungaling? Ang sagot niya, hindi sinungaling. Therefore, tinitwist niya yung categorical na pinagpipilian ko sa kanya. Okay. So, again, ang pagpipilian ni Brother Jando ay sinungaling ba yung ang author? Ang author ng dictionary nito? Or si Jando? Tama ba? Opo. Okay. So, alin ang sinungaling dito? Itong nagsasabi na dictionary na ang contraries, isa sa definition nito ay sumasalungat o yes, ikaw bro. ang sinungaling? So, bro, Jando, meron kang papipilian dun, bro. However, kung wala kang mapipili, bro, bibigyan kita ng 10 seconds sa pagpapaliwanag bakit wala doon sa pagpipilian, bro, ba? So, saan ka doon, bro? Pipili ka or magpapaliwanag ka ng 10 seconds, bro? Nung paliwanag ako, bro, yun na lang gawin ko. Yes, bro. So, 10 seconds, bro. Proceed sa yung answer, bro. Ulitin ko, hindi ako nagsisinungaling at mali ang unawa niya sa sinasabi ng author ng dictionary. Yun. Next question. Okay. Ang sabi niya dito ay contraries, previous, sumasalungat, ang definition, the opposite. The opposite. Tama ba ito o mali ito? Yes, bro. Tama yan, bro. The opposite. Gaya nung kay San Pablo, sinabi sa gawa na narinig ng kanya kasama ang tinig, walang nakita na tao. Sa isa naman talata, walang narinig na tinig pero wala rin nakita na tao. Parang makakontra, pero hindi makakontra. Yun ang ibig sabihin doon. Next question. Next question. Okay. So sa makatwid, parang magkakontra. Sabi ni John Ray, no, nilinis si Maria mula sa tiyan. No? So sinabi niya doon, hindi niya sinabi na si Maria ay nilinis sa tiyan. So yun ba ay pareho ba yun o kontrahan yun? Pareho yun, bro. Dahil pinutol mo yung part ni Johnny sa paliwanag niya. Next question. Okay. So alin ang mali doon sa pahayag alin ang mali doon sa pahayag ni John Ray? Yung si Maria ba, no? Alin ang mali niya na hindi ninyo aral? Si Maria ba nilinis sa tiyan o si Maria ay hindi nilinis sa tiyan? Si Maria ay nilinis sa tiyan. Lahat ng sinabi ni John Ray, tama yon. Mali lang ang unawa mo kasi pinutol niyo yung video. Next question.
Okay. Next Si Marie question. ang tama, no? Nilinis mula sa tiyan. So itong aking tanong. Dahil sabi mo nilinis mula sa tiyan at ang sabi mo lahat ay tama, ipipilit mo bang mali mong unawa? Yes or no? No, hindi mali yung unawa ko dahil si Jun mismo ang nagpaliwanag sa kanyang sinabi, doon bakit niya yun ang sinagot niya. Ang problema lang, pinutol niyo ang video. Next question. Okay, next question. Sabi mo, no, hindi mo na ipipilit. Dahil sabi ko sa'yo, ipipilit mo pa rin ba ang mali mong unawa? Yes or no? So sabi mo ay no. Sa makatuwid, ititigil mo ng mali mong unawa? Yes or no? No. Ang objection moderator. Time Objection stop muna. moderator. Time stop. Okay, anong objection natin? Negative. Hindi ko napansin yung fallacy question na doon. Hindi ko Okay. napansin yun. Ang pagkaunawa ko sa tanong niya, si John Lee ba ay nakakamali o hindi? No. Okay. Yung fallacy question niya, hindi ko napansin yung moderator. Kaya ngayon, pinalo up niya yung fallacy question niya. Hindi maganda yun. Yung Okay. magbitaw ng fallacy question. Okay, so counter objection mo doon, So ito bro ang Dino. aking counter objection moderator. In the first place, kung palasi yung tanong ko, hindi mag-object ka sumagot ka talaga ng no. So yun ang aking... Moderator, hindi ko nga napansin, moderator, yung fallacy Okay na, bro. question. Okay na, bro. Kuha ko na, bro, Jando, ha. So, bro Dino, ano yung counter objection mo doon, bro? Ulit. Ito yung aking counter objection moderator. Siya po ang nagsagot noon. Nagtatanong lamang ako. So yun yung sagot niya. Therefore, follow up ako doon. Okay. Yun po sinagot mo. Okay. Na talagang sagot, saglit lang. Na talagang sagot mo, ipipilit mo yung mali mong unawa. At sabi mo, itigil Okay na, bro. So problema Sige. mo, hindi ko yung problema. Okay na, bro Dino. Ganito, ha. Doon muna ako, bro Jando, sa yes or no niya na tanong dahil rules natin yan. Pwede ka namang magpaliwanag ng 10 seconds, bro, kung hindi ka makapili doon sa yes or no na yon sa tanong niya. So, saan ka doon, bro? Yes or no? Or magpapaliwanag ka, bro? Paliwanag ako, bro. Sige, 10 seconds, bro. Proceed, bro. Yes, hindi ali ang unawa ko dahil kaming dalawa ni John Ray ang nag-episode noon. Alam ko ang sinabi ni John Ray kaya hindi mali ang unawa ko. Next question. Next question. Okay, next question. Sabi mo, hindi mali ang unawa ninyong dalawa ni John Ray. Sa makatuwid, pareho kayong unawa. Ni si Maria ay nilinis mula sa tiyan at si Maria ay hindi nilinis mula sa tiyan. Sa makatuwid, pareho kayo ng unawa. Yes or no? Yes, bro. Pareho kami ng unawa. Ang problema lang, pinutol nyo ang video at iniba nyo ang konteksto. Kaya yan ang deceiving tactic ninyo. Next question. Okay, so pareho kayo ng unawa. Sa makatuwid, pareho kayo na nagkakamali ng unawa at yan ay mali talaga at ipipilit mo. Yes or no? No. Hindi kami nagkakamali ng unawa. Ang nagkakamali ng unawa, yung nagputol ng video at iniba ang konteksto. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, no, Last ay 5 minutes. nag-no ka, ilan po? 5 minutes? Yes. Sa makatuwid, sabi mo, pareho kayo ng unawa at ipipilit mo, yes or no, sabi mo ay no. Sa makatuwid, itong aking tanong, sa makatuwid, ipipilit mo nga talaga ang mali ninyong unawa, yes or no? Objection, moderator. Time stop mo na. Okay. Objection, bro. Negative. Ulit na naman ni Brother Dino ang fallacy question. Okay. Inulit na naman niya. Okay, so... Magno, pareho lang ang punto ng tanong niya. Kaya fallacy question niya, misleading question niya, moderator. Okay. So, bro Dino, policy daw yung tanong mo, bro. Meron ka bang counter objection doon or maghahatol na ako? Ang counter objection ka, moderator, no? Mm. Ay malinaw. Mamili lamang siya doon sa categorical. Kung wala siyang maisagot o hindi niya masagot, ipaliwanag niya ng 10 seconds, may pagpipilian naman or any Okay. question na, di ba gano'n? Yes. So, ganito na lang, bro Jando. Pwede ka namang magpaliwanag ng 10 seconds, bro. Doon mo ipasok yung sagot mo, bro. Patungkol doon sa policy. So, bibigyan kita, bro, ha, ng 10 seconds, bro Jando. At yan na yung pinakasagot mo, bro. So, proceed ka, bro. Yes, tama ang unawa namin na si Maria ay nilinis at yung sinabi niya na hindi nilinis, ang tumutukoy kasi doon is yung restorative salvation. Yun. Next question na, bro. Next. Bilis ba? Okay, next question.
Okay, ito ang next question ko. Prinsipyo ba ni Kristo ang humingi ng GCash? Yes or no? No, hindi niya prinsipyo at dahil marami kaming binubuhay ng mga pamilya at pinag-aaral, natural kailangan namin ng GCash. Kung naiinggit ka, gumawa kang sarili mo. Next question. Next question. Okay, sabi mo, dahil I know at hindi prinsipyo ni Kristo, kayo ba ay sumusunod sa prinsipyo ni Kristo? Yes or no? Yes, sumusunod kami sa prinsipyo ni Kristo kasi ang prinsipyo ni Kristo, pakainin mo ang gutom, painumin mo na uuhaw. At yan na ginagawa namin sa nakukuha ng aming GCash. Next question. Next question. Ulitin ko no yung aking tanong, sabi mo prinsipyo ni Kristo, hindi prinsipyo ni Kristo yung magka-GCash at ikaw ay meron kang GCash at sinusunod mo yung prinsipyo at aral ni Kristo. So itong aking tanong sa iyo. So dahil sinusunod mo ang aral ni Kristo, tama ba na sinusunod mo ang aral ni Kristo at prinsipyo? Tama ba yun? Yes or no? Yes, sinusunod namin dahil prinsipyo ni Kristo, pakainin mo ang gutom, painumin mo na uuhaw. Kaya yun ang ginagawa namin sa amin kinikita sa GCash, pinapakain ng gutom, pinapainom mo na uuhaw. Next question. Okay, Next question. dahil po ay sinusunod po ninyo ang prinsipyo ni Kristo, yung aral at turo ni Kristo, may turo ba si Kristo ng GCash na sinusunod ninyo? May turo ba si Kristo sa Bible nun o wala? Objection, moderator. Time stop. Okay, objection natin. Negative. Fallacy na naman ang question. Misleading na naman ang question. Kanina pa ako sumasagot, moderator. Ulit. Fallacy yung question eh. Okay, so fallacy daw yung tanong mo, Bro Dino. Meron kang counter objection dun, bro? Or maghahatol na ako? Hindi, mag-counter objection ako. Dapat marinig din to ng mga viewers eh. Unang-una, moderator, wala pong fallacy doon sa tanong ko sapagkat ang aking tanong is confirmatory, investigative confirmatory po. Tinatanong ko po siya kasi sabi niya po ay aral ni Kristo ang kanilang sinusunod at prinsipyo at hindi prinsipyo ni Kristo yung GCash at sinusunod nila yung prinsipyo at turo ni Kristo. So confirmatory lang naman. Okay. So kung yung sinusunod nyo ng GCash na yun at prinsipyo, si Kristo ba may prinsipyo at aral na magkaroon ng GCash? So, paano maging fallacy yan? Is confirmatory yan. Kung di umasagot, next question. Okay. Okay na, bro. Isa-isa lang ayon sa ating rules. So, ganito yung hatol natin, no? So, kahit umulit naman siya ng tanong dyan, bro, wala naman tayong rules dyan kahit ulit-ulitin niya. So, doon lang talaga tayo sa yes or no, bro. However, kung hindi ka makasagot doon, meron ka namang time magpaliwanag ng 10 seconds. So, Bro Jando, saan yung pipiliin mo doon, bro? Yung categorical na yes or no? Or magpapaliwanag ka, bro? 10 seconds pa rin, bro. Kasi... Sige, bro. Pasok, bro. 10 seconds, bro. Ulitin ko. Yes, prinsipyo ni Kristo, pakainin ng mga gutom at painumin ng mga uhaw. Yun ang ginagawa namin. Wala kami sinabi na tinuro ni Kristo mag-GCash kayo. Next question. Next question. Okay, sa makatuwid, sabi mo kanina, hindi prinsipyo ni Kristo ang GCash at ang prinsipyo ni Kristo ay sinusunod po ninyo. Action, moderator. Time stop. Objection muna tayo. Objection natin, negative. Wala akong sinabi, moderator, na hindi prinsipyo ni Kristo. Ang sinabi ko, moderator, walang sinabi si Kristo. Iba yun. Okay, so wala daw siyang sinabi na ganun, Bro Dino. May counter objection ka, bro, or babaguhin mo yung tanong mo, bro? Yes, ang counter objection ko. Sa una po niyang sagot, no, hindi prinsipyo ni Kristo. At sila ay nag-GCash. Therefore, confirmatory naman ulit. Bakit kung hindi niya masagot? So, objection kumakapit. Okay. So, ganito mga bro ha, yung decision ko. Hindi ako judge sa inyo ha, kung sino yung nagsinungaling or hindi. However, yung tanong ay tanong. So, doon muna ako, Bro Jando, sa tanong. Sagutin mo na lang mamaya, bro, kung ano yan. Itutuloy ko muna yung tanong ni Dino, Bro Jando, ha. So, Bro Dino, pasok mo yung tanong mo, bro. Sabi mo kanina, una mo nasagot, ay hindi prinsipyo ni Kristo ang magkaroon ng GCash. At kayo, sabi mo ay GCash. At sinusunod yung prinsipyo ni Kristo. So, yung tanong ko sa iyo, dahil sinusunod mo ang prinsipyo ni Kristo, at si Kristo ay walang GCash at kayo ay GCash, saan ninyo sinusunod na magkaroon kayo ng GCash? No? Kay Kristo o sa demonyo? Sagot. Kay Kristo. Siyempre, diskarte yun namin para mapakain namin ng mga gutom at ang mga nauuhaw. Mapainom ang mga nauuhaw. Walang turo ang demonyo na ganyan. Kaya next question.
Sabi mo, Next dahil question. sinunod mo ang prinsipyo, dahil sabi mo, hindi nyo sinusunod dyan kay Satanas, sa demonyo, kundi kay Kristo nyo sinusunod. Meron bang mababasa sa Biblia na si Kristo may prinsipyo turo ng GCash? Meron o wala? Walang mababasa, pero ang turo ni Kristo, pakainin mo ang gutom at yun ang aming paraan. Kaya kung naiinggit ka, mag-apply ka na lang sarili mo. Next question. Okay, dahil Next sabi question. mo ay wala, at wala sa Bible nun, at sabi mo doon ay hindi prinsipyo ni Kristo yung mag-GCash, no? So sa makatuwid, yung sinusunod ninyo, no, naaral sa sinusunod yung kay Kristo's prinsipyo, at si Kristo ay walang GCash, saan nyo kinuha yung GCash? Kay Kristo o sa demonyo? Kay Kristo nga bro, kasi utos ni Kristo, pakainin ng gutom. Siyempre, through GCash, napapakain na namin yung mga gutom. Kanina ko pa yung sinasagot. Next question. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo kay Kristo na naman, so makatuwid si Kristo ba ay nagturo sa Biblia na idaan sa GCash kung kayo'y magpakain? Meron mang turo si Kristo noon o wala? Meron bro, sabi sa Mateo 18:18, kung ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko sa langit, at dahil pinahintulot sa lupa, ang paggamit namin ng GCash para mapakain ng gutom, yes, may pahintulot yon. Next question. Next question. Okay, doon po sa Matthew 18:18, meron ho ba doong GCash na tinuturo si Kristo? Meron o nagsisinungaling ka? Hindi ako nagsisinungaling, kasama doon. Ano man ang ipahintulot nyo. Time. Sumagot ako moderator sa ano niya, tanong niya. Time na. Naabutan kayo ng time, bro. Akala ko. Okay. So, ganito, bro. Doon na lang tayo sa rebuttal, mga bro, ha. So, dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate, which is yung ating first stand at first cross. Ayan. So, shoutout muna sa ating mga nasa live dyan sa Punto por Punto, at I think meron pang mga streamer sa loob ng dito sa room namin sa Zoom. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Kung ano pa man yan yung page nyo at group nyo. At siguro magsha-shoutout na lang ako ng iilan dito. Shoutout doon sa mga naka-Japanese. At sabi naman ni Dennis Salaja, kaya pala ayaw nila sa ikapo kasi gusto nila nakupo. Shoutout din kay Lowy, Sister Dina, Miss Palacy. At sabi ni Gerson Maliones, Mr. Objection, si Jando. Sabi naman ni Anthony Gomez, nanghihingi pala sila ng GCash. Sabi ni Pablo, Mr. John Doe, sabi ng Acts 20:34-35 na nagtatrabaho si Pablo para matustusan niya ang kanyang kailangan. Hindi lang kay Pablo ang kanyang pagtatrabaho, kundi sinusuportahan niya ang ibang kasama niya. Ganon dapat gaw. Okay, mahaba siya. Ayan. Shoutout din kay Roel Teo. Sabi niya, kasama sa talakayan ang objection. Yan ang magaling na debatista. Nakikita ang tanong na fallacy. At shoutout din kay Vincent Dioneda. Ang yaman-yaman ng Katoliko na kada linggo may abuloy tapos namamalimos pa sa GCash. Masabi naman ni Angela Troyo, pakita ka ng mukha, my love Dino Diaz. Ayan, pakita ka daw ng mukha, bro. At sabi ni Shrinker, gutom si RCC sa GCash. Okay? At tuloy-tuloy tayo mga bro. Ayan, yan yung mga comment na nahagip ko lang dito ha sa aming live streaming. So, tuloy-tuloy tayo mga bro. Bibigyan ko na ulit ng 10 minutes sa rebuttal ito. Brother Jando Brother Dino ng Baptist. Your time start now, bro. Okay po, mga kaibigan at kapatid, no. Unang-una, kung tayo po'y magtatanong, iyakin po ito si Jando, at kung napapansin po ninyo, Objection, moderator. Time stop. Okay. Objection. Nasa Yes, rules natin, room moderator, na walang atake personal. Yes. Okay. Nanggagalaiti yata si Dino sa akin. Okay. So, hindi kita ipinipersonal eh. Okay, bro. Ganito, bro Dino. Meron talaga tayong rules dyan, bro, na no physical, no physical na so yung iyakin, I think pasok yan. So ganito, isihan mo lang ng konti, bro. Tuloy-tuloy naman tayo. So, bro Dino. Okay. Dahil nga po ay
Okay. Dahil nga po mga kapatid ay nasasaktan sa ating paliwanag, kung papansinin mo po ninyo, panay inom po ng tubig pag tayo po ay magtatanong. Balikan po ninyong video, mga kaibigan. Doon po, no, nagtanong siya sa akin tungkol doon kay John Ray. Hindi niya naunawaan. Hinanapan niya po ako saan ba nasusulat sa aklat po ng Katoliko. Pambihira ka dyan do, no? Sinabi na nga ni John Ray, hahanapan mo pa ako doon. Si John Ray ay Katoliko sa makatuwid. Nakichismis lang si John Ray, hindi katotohanan yung kanyang pahayag, no? At kung papansinin niyo po mga kapatid, yung contraries daw sa kanya. Naririnig ba ako, moderator? Moderator, naririnig ba ako? Dinig ka, bro. Tuloy lang. Sige. Kung napapansin po ninyo mga kaibigan at kapatid, sabi niya daw ang contraries ay hindi daw isang definition daw ng contraries ay sumasalungat. Ito yung mali yung unawan, kaya po hinamon po natin ay umiiwas naman. Alam niyo ba mga kapatid, kung hindi makasagot sa objection po makapit. No? Sa objection, pansinin niyo yung debate, ha? Panay objection. Ha? Kaya, sabi ko ang contraries po dito mga kapatid, kung titingnan ho natin sa English po, contraries, ang definition po niya dito ay sumasalungat, the opposite, a contrary proposition. Ano ba yung opposite? Kabaliktaran. Ano ba yung kabaliktaran? Hindi kontra doon sa sinasabi, maganda at pangit. So, kontrahan ba yan? Kontrahan yan. Pambihira ka, bro, dyan do. Opposite sex. Opposite sex. Ano bang opposite sex? Babae at lalaki. Hindi kontrahan yung gender na yan. Hindi pariho. O, kita mo na ngayon. O, mali yung pagkaunawa mo. Dito po, no? Sinabi niya kanina, si Maria ay nilinis. Tama daw yun. Si Maria ay hindi nilinis. Tama daw yun. Ano ba talaga? Hindi daw contradiction, kundi daw ay contraries. Doon pa lang po sa kontra, ibig sabihin ay anti. Kontra, anti. Disagree. Hindi pareho. Kontra. Pambihira, Bro Jando. Okay. Ang tanong ko sa kanya mga kapatid, yung balikan po niyo. Dali si Bro Jando. Sabi ko, panay no, at panay objection, at panay paliwanag ng 10 seconds. Ibig sabihin, kumakapit po sa takbo, no? Sabi ko sa kanya, ititigil mo pa rin ba ang mali mong unawa? Yes or no? Sabi niya ay no. So makatuwid, no? Sabi ko, ipipilit mo pa rin ba ang mali mong unawa? Yes or no? Sabi niya ay no. So makatuwid, titigil na siya sa kanyang maling pagkaunawa, mga kaibigan at kapatid. Napupuntusan ba natin? Puntos po yun. Puntos yun. So ngayon, nagkaroon po tayo ng follow-up, no? So dahil po ay no ang sagot mo, sa makatuwid, ititigil mo na ang mali mong unawa. Yes or no? No. Kinontra niya naman yung una niyang sagot, no? Hindi niya daw ititigil ang kanyang maling unawa. Sa makatuwid, dahil ang sagot mo kanina ay no, ititigil mo na ang mali mong unawa. Yes or no? Ang sagot niya ay no. Sa makatuwid, ipatuloy niya pa yung mali niyang unawa. So napupuntusan ba natin? Napupuntusan. Kita mo na ngayon, kontra-kontrahan yung aral mo. At saka mga kaibigan at kapatid, wala po siyang, no, na i-refute sa ating tinitindigan. Wala po siyang may maipaliwanag, wala siyang may maikontra kasi hindi niya matutulan tulad ng ating sinasabi kanina. No? Doon po sa una, 2, 3, 4 nating puntos ay hindi po ni Brother Jando natutulan. Kaya hanggang tanong po natin ay doon sa GCash. Sabi ko, prinsipyo ba ni Kristo? Sabi ko dito, pareho ba kayo ng unawa at ipipilit mo ang mali mong aral? Yes or no? Sabi niya, no. O sa makatuwid, ipipilit yung mali niyang unawa at pareho silang unawa no, ni John Ray. O kita mo, napupuntusan ba? Puntos po yan. No? So sabi ko, ang prinsipyo ba ni Kristo ay nagkaroon po ng GCash? Yes or no? Sabi niya, no. Okay. So kayo ba ay sinusunod? So kayo ba, meron ba kayong GCash? Yes or no? Yes, meron silang GCash. So ngayon kung naiinggit daw ako, hindi gumawa din ako, hindi ako katulad mo. No? Kinakalakal niyo ang pera. No? Kinakalakal yung salita ng Diyos dahil sa pera. So sa makatuwid po, dito pa mga kapatid, So sabi ko, sinusunod mo ba dahil hindi prinsipyo ni Kristo? At turo yan. Sa makatuwid, sinusunod niyo ba ang turo ni Kristo at yung prinsipyo ng apostol? Yes or no? Yes, sinusunod daw nila. Okay. Kung sinusunod po ninyo, yun bang sinusunod mong GCash at prinsipyo, yan ba ay turo ni Kristo? Yes. Okay, saan sa Biblia? Wala. So meron na ngayon sa Matthew 18:18. So kung tingnan natin, meron bang GCash doon? Wala po. Basahin natin. No, Matthew 18:18. Tingnan ho natin. Mali talaga mag-unawa itong si Bro Jando. Okay, Matthew 18:18. Mga kapatid, sundan po ninyo ako. Ganito pong sinasabi po dito.
Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay ay inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kalagan sa langit. So dito po mga kaibigan at kapatid, kung papansin niyo, aral ang tinutukoy. Hindi kalakal, aral. Ibig sabihin doon, kung sino man yung pangaralan, mau-open po kung saan sila natalian sila, no, maging believer sila, kung mula sila sa maling pananampalatay, ma-open ang kanilang mind. Hindi po doon ang tinutukoy na maghanap po ng pera. Ayan. So ito, babasahin ho natin, mga kapatid. No? Ang prinsipyo po ni Kristo, doon sa Matthew chapter 10 verse 8, walang mga refutation. No? Kanina walang refutation. Sa kontrahan po ni Alvin, wala doon. Kasi talagang mali siya doon. Kontrahan yung aral ni Alvin Gitamundok at Melchor Manalili. Kaya nga sinaway kayo dyan sa punto por punto ni Alvin Gitamundok. May video din ako niyan. No? Dito sa Josue chapter 5:13 to 15. Sinigil daw yan. At sabi naman ni Melchor, si Kristo daw yan. O so makatoy, sabihin mo naman mamaya. No? Parang similar lang, hindi siya kontra. O, kita mo na ngayon, wala kang may napamalian sa tindig ko. Dito sa Matthew chapter 10 verse 10, magpagaling, sabi ni Kristo, magpagaling kayo, magturo kayo, no? Ibigay niyo ng walang bayad dahil tinanggap niyo ng walang bayad. Yun yung tamang katuruan, mga kapatid, hindi yung ikalakalin niyo. Sabi nga po dito ni Pablo, hindi kami tulad ng iba dyan na kinakalakal ang salita ng Diyos dahil sa pera. O yan. No? So makatuwid, pag involve ang pera niyan, kinakalakal niyo talaga ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na evangelization dyan. Ibig sabihin ng evangelization po, mga kapatid, no? Yung pagre-reach out po ng mga unbeliever na sila po yung makakilala kay Kristo. Hindi sila mananampalataya. Kaya sabi po sa ikatlong Juan 1:7, ganito po. No, ikatlong Juan 1:7. Ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. No? Sila ay nagsiyaon po, mga kapatid, ng aral, wala pong kinuha kahit anuman sa mga hindi mananampalataya. Kung titingnan po natin si isang salin po dito, sapagkat pumunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral tungkol sa Panginoon nang hindi kumikilala sa Diyos, kaya dapat lang tulungan natin sila. Ayan. Wala silang may kinuha, no, sa hindi sila tumatanggap sa hindi mananampalataya. Kaya yung tutulong po sa kanila dito ay mga mananampalataya, mga kapatid, hindi po unbeliever. Therefore, no, sa kanila, evangelization. At hindi po prinsipyo ni Kristo at inamin po ni Brother Jando yan. At wala po, tandaan po natin, mga kapatid, wala pong may na-refute sa ating tindig. Dito nga, brother, pwede ba ma-play yung video kanina, Brother Rasha, sa screen? Please lang. Ayan. Bro, Pwede ba? mapiplay ko bro, pero wala siyang audio bro ba? Wala siyang audio. Oo, mapiplay ko siya pero hindi ko alam. Tumutunog sa akin siguro yan, pero dito sa loob, hindi siya nadidinig ba? Sige. Sige lang. So, anong gusto mo? Ayan, ipakita mo nga lang sa screen para naman di magduda si Brother Jando kasi wala na ako may pinakita kanina. So, pero may pinasa ako sa'yo. Brother Rasha, no, para po katunayan, may pinasa ako sa yung mga references na hindi may pakita sa screen. Therefore, wala akong tinatago na walang referensya. May referensya ako. Ayan. Sige, try mo lang nga, bro. Baka nga. Sige, bro. Ipi-play ko. Saan na pa yun? Itong... Ito ba? Parang hindi naman makita yung screen mo. Ito, bro? Ayan, hindi mo nakikita. Wait lang, ha? Ito, bro? Itong kay Father Gitgano, Mateo 16:18. Ito ba? Yan. Ito kung papansinin niyo po dyan. Mapiplay ko to, bro, pero hindi siya nadidinig sa dito sa Zoom, pero sa live ko, madidinig siya. Anong gusto mo gawin? Lang, sa live mo, i-play lang, bro. At least i-play ko sa lang. live mo, may makuha naman ako dyan. Okay, so i-play ko lang. Ayan. So, continue yung oras ko. So, ayun po ba? So, ayun po, mga... Uy, time na pala, bro. Anak ko ba naman, oo. Gumagana habang
Naghahanapan tayo ng referensya. O, ayan, no? Sige, kayo na lang magpanood yan, mga kapatid, no? Dahil tapos na yung oras. Time na, bro. Sige. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative at dako tayo sa another 10 minutes na pagtatanong ni Brother Jando. At pwede nang itanong dito kahit na ano, basta pasok sa pinag-uusapan. Bro Jando, your time start now, bro. Okay, unang katanungan ko kay Brother Dino. Sabi niya, inom daw ako ng inom ng tubig. Tubig ba iniinom ko, Brother Dino? Yes or no? Pwede. May tubig po ang iniinom. Tandaan mo, yes. Lahat ng iniinom, tandaan mo, lahat ng may iniinom, may tubig. Kahit ihi kung inumin mo, may tubig pa rin yan. Water pa rin, hindi na pwede maging uling yan. Tubig yan. Kahit kape yan, may tubig yan, Brother Jando. Tandaan mo yan. Hindi ka maaaring uminom. Next question, bro. Okay. Next question. Bakit ko tututulan yung tindig mo nasa negative stand pa ako? Sagot? Okay, ito nga po, no? Tandaan ho natin ibig sabihin ng affirmative. Ang negative doon ay magpamali at magtututol, tandaan ho natin, ng tindig ng affirmative. Ano bang negative? Kontra. So, ibig sabihin, dapat kalabanin mo yun. Ang ginawa mo, wala kang may naitayo. Wala Next kang question, bro. pamalian. Tinatanggap mo ba ng ebidensya kung ito sa negative stand ko ay kakontra sa sinasabi mo? Ay, hindi. Bakit? Unang-una, hindi ko kukontra sa stand ko. Bakit, Brother Jando? Unang-una, sabihin natin na tama yan. Ngunit nga po ang pahayag naman ni John Ray, kontra dyan. Kaya ang paksa, ang aral ng Katoliko ay kontra-kontrahan. O sa makatid, lalong pinatibay mo yung aral. Next question, bro. Na mali yung doktrina niya. Next question. Tinatanggap mo ba sa referensyang ito, sinasabi na ang contraries are not contradictories? Yes or no? Ano? Kasi ang contraries po, no? Kasi yan, paghulugan ng Katoliko, sapagkat mali nga po ang inyong unawa. Sa dictionary po, lalo na, para po sa lahat ito, no? Standard po ito, ang contrary po ay sumasalungat. Kaya nga po, salungat ang paliwanag ninyo at kontra-kontrahan kayo ni John Ray, kaya nagkakauntugan yung argumento niyong Next dalawa. question. Next question. At dahil sabi mo na no, ano ba nakasulat dito? Ay, ang nakasulat po dyan, piki ang nakasulat, sabi niya dyan, it is quite true, Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. So sa inyo yan, sabi niyo, not contradictories. Pero po sa paliwanag po ni John Ray, contradiction. At sabi po ng dictionary, next question. Masalungat. Nung sabihin mong peke ang nakasulat dito, ikaw ba nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo? Nagsasabi ako ng totoo. Bakit po peke? Dahil hindi po nasunod yan ni John Ray. Sabi nga ni John Ray, si Maria ay nilinisat yan at sinabi niya ay hindi daw nilinisat yan si Maria. Hindi nga contradiction kaya hindi niya nasunod kaya peke yan. Next question. Nasaan dyan ang salitang peke? Saan ang salitang peke? Nasa bibig po ni John Ray sapagkat salungatan po ang kanyang sinasabi. Time stop. Time stop muna, bro. Time stop muna. Ano yung objection na may nadinig ako? Bro, ang rules natin, moderator, kung ano yung tanong, yon ang sagutin. Okay. So, pakiulit nga yung tanong mo, bro. Saan dyan ang letrang peke? Okay. Anong dyan, bro? Anong? Yan sa referensya ko, bro. Sabi niya kasi peke daw niya. Okay, peke daw nakasulat dito. Sige, nakasulat daw peke. So, saan dito letrang peke? Okay. So, Bro Dino, saan daw dyan yung nakapaskil sa kanyang screen? Ngayon, meron ka counter objection, bro, or ready ka nang sumagot? Ready ako sumakalina pa naman. Ready sige, ako bro. Ayaw kong mag-object eh. Ito sabi kasi dito, moderator. 20 seconds, bro. Ito yung peke, contradictory. Kung contradictories are not contradictories. So, yan po yung peke. Sinabi niya, contraries lamang daw, are not contradictories. So sa makatuwid, wala po yan sa standard. Paliwanag niya. Kaya pike, hindi sinunod yan, no? Ni John Ray. Kapag sabi ni John Ray doon kanina, nilinis daw, tapos hindi naman nilinis. Kaya po ang batayan na yan. Next question na, bro. So, inamin mong, yung sinabi mo kayo na ang nakasulat dito ay peke, yun ay kasinungalingan lang. Nagsasabi ako ng totoo.
Bakit po? Ano pang totoong sinasabi ko? Ang sabi ni contraries are not not contradictory. So makapipiki po yan. Bakit po? Sa dictionary kung titingnan ho natin, ang contraries po, yan po ay sumasalungat, Brother Jando, kung nagbabasa ka. Yun lang nakakalungkot, hindi ka nagbabasa. Next question, bro. Naghuhula ka. Bakit ka nagrereklamo kung hanapan kita ng aklat katoliko ay aral namin ang tinitira mo? Unang-una po, pag-aral po ay manggagaling po sa Katoliko. Therefore, si John Ray, siya po ay Katoliko at hindi ako nagrereklamo ng aklat na ginagamit nyo. Kaya never mo narinig na nag-object ako. Kaya hindi ka lang talaga makapunto sapagkat wala ka may natutulan sa tindig ko. Next question. Si John Ray ba ay official na aklat ng Katoliko? Si John Ray ay hindi siya official, pero yung pinapangaral niya, official. Sapagkat po ang aral pong natutunan ni John Ray ay galing sa Katoliko. Tandaan mo, hindi siya official. Ang official yung pinapangaral niya. Sa Makatoy, dahil hindi official, maaari siyang magsinungaling at peke yan. Tulad ng sinabi mo, pareho kayo ng unawang peke na hindi official. Kung gano'n Next question. Next question. Ba't ka magrereklamo kung panay objection ako if kasama dyan sa rules? Yun nga, ma-identify po ng tao yung panay objection kasi po natakot sumagot at magkukontra-kontra ng aral sapagkat ang pagkakontrahan ng aral ng mga Katoliko at napatunayan ko yan dahil kontra-kontra ka nga ng pagkaunawa at hindi ka talaga makakaunawa. Next question. Ibig sabihin ba ang unawa mo sa objection is takot sumagot? Yes, dahil po yan pong nakikita po namin lalo na panay nang inom ka ng tubig at natatakot ka na halata talaga dyan sa objection mo dito. Time stop. Okay. Ano yung objection natin? Andiyan na naman yung atake personal, natatakot daw ako. Okay. So, counter-objection dun, bro, Dino? Counter-objection, moderator, no? Dahil po, sinabi niya kanyang objection ba, natatakot. Therefore, dahil po ganyan ang kanyang ang tanong, therefore, yun yung sasagutin ko. Alam naman sasagot ako sa Quiapo, Cubao ang tinatanong. Okay. So, papayagan ko muna yan, bro, Jando, yung word na takot, no? At tuloy-tuloy tayo, bro Dino. Sige, bro. Sige. Tanong, Brother Jando. Bakit mo tinatanong kung meron Gcash ba si Kristo? May Gcash na ba sa panahon ni Kristo? Itong aking sagot, no, sa Kristo ninyo, meron na. Sa Kristo ninyo, ha? No, dahil nga po sabi mo, sinusunod ninyo yung prinsipyo ni Kristo. At sabi mo sa Matthew 18:18, meron ng Gcash. Sa Kristo ninyo, meron, sa amin wala. Kaya yung aral nyo ay kontrahan. At next question. Saang aklat Katoliko mo binatay na ang Kristo namin ay meron Gcash? Ikaw na nagsabi kanina sa aklat ninyo sa Matthew 18:18 na sinabi lahat ng katalian sa langit, therefore nag-Gcash kayo sa langit na may tinalian. Ikaw yung sumagot, hindi ako na nagkaroon kayo ng Gcash tapos akong hanapan mo. Sa basurang kinalat mo, ako yung hahanapan mo. Mali yan, Brother Jando. Assuming ka lang. Next question. Aral mo yan eh. Next question. Sinabi ko ba na sa panahon ni Kristo meron na siyang Gcash? Ay, sinabi mo, bakit po? Unang-una sinabi mo sa Matthew 18:18 sa Makatuwid, yung senaryo na yan, hindi ba panahon ni Kristo yan? Ikaw na mismo yung sumagot dyan sa Matthew 18:18. Na mayroong Gcash din sa Bible, Matthew 18:18, di quote-quote ka pa, wala naman pala dyan. So kaya sagot ko, yung Kristo ninyo may Gcash sapagkat ang Kristo namin ay walang Gcash. Kaya kayo po ay nangangalakal ng salita ng Diyos. Next question. Ipinagbabawal ba ni Kristo ang paggamit ng Gcash? Pinagbabawal. Bakit po pinagbabawal? Dahil yan po ay pagdi-disobey sa Panginoon, yung mga malabagin, sapagkat kung ano lamang ang itinuro po ng ating Panginoon, yan yung ating susundin. Kayo, sumusubra kayo sa katuruan ng Biblia, kita mo, nilagyan mo ng Gcash ang Matthew 18:18 na wala naman palang nakalagay dyan. O therefore, kawawa ka talaga dyan. Next question. Wala sa Biblia, pag-iaral ng Diyos. Next question na, bro, Dino. Saan mo nabasa sa Biblia na ipinagbawal ni Kristo ang Gcash? Dito mababasa din natin, no? Dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17, ang sabi po ni Kristo, ibinigay sa inyo ng walang bayan. Ipamahagi inyo ng walang bayan. O diyan pa lang po, pasok po yung Gcash, no? Kayo po'y tumanggap ng aral. Huwag ninyong pabayaran yung tao diyan sa Gcash. Next question. Next question. Ipinimigay sa inyo na walang bayad, Gcash ba yon? Yes or no? Sagot? Medyo blurred, moderator. Paki-clear nga po. Time stop mo na. Paki-clear, bro, Jando.
Okay, pakiulit na lang bro. Naka-time naman. 2 minutes and 2 seconds bro. Kasi naglalag daw kay Dino. Okay. Ang sabi niya kasi, tinanggap niyong walang bayad, ipamigay niyong walang bayad. Yung tinanggap ba nilang walang bayad, GCash ba yun? Yes or no? Yes or no, bro Dino? Yung ibinigay ng walang bayan. Gospel po yan. Kaya nga po, gospel at prinsipyo, turo nga sinasabi ko sa'yo, walang Gcash na sinabi mo may Gcash yung turo ni Kristo at prinsipyo. Kaya kontrahan na naman ngayon aral mo, Brother Jando. Sa panahon ni Kristo, hindi, walang bayad, walang Gcash. Kayo, nag-Gcash kayo for evangelization. Kaya yan po ay pangangalaka lamang ng salita po ng Diyos. Kaya mali na Next naman yung question, aral mo, bro. kumontra ka, kaya napatunayan Next ko. question na, bro. Na naman ulit nga. Next question na bro. Okay. So, tinatanggap mo na ngayon na wala palang mabasa sa Biblia na ipinagbabawal ang paggamit ng GCash. Yes or no? Ano? Sabi ng Biblia, bawal. Huwag ka nga kung anong ipinangaral po ni Kristo, yan lamang yung sundin. Dahil sabi mo, no, may Gcash si Kristo, sapagkat walang Gcash, nagkontrahan talagang paliwanag mo, bro, dyan to. Sa Biblia, tandaan po natin mga kaibigan at kapatid, no? Kung ano, kung paano mo tinanggap yun, din pong ibahagi. Next question. No? Walang Next Gcash si question. Kristo. Ginamit mo naman yung 3 Juan 1:7. Tanong, humihingi ba kami sa mga hindi sumasampalataya ng GCash? Yes. Unang-una po, yan po ay evangelization. Ano bang evangelization? To reach out people, no? I-reach out po yung hindi mananampalataya. Tandaan mo, doon po, no? Okay magtulong yung mananampalataya dahil ituloy mo lang sa pero yung hindi mananampalataya, hindi po dapat hingian. Ikaw, evangelization. Next question. Next question. Sinong unbeliever ang maipakita mo na hiningan namin ng GCash? Sagot? Ito, no? Lahat pong unbeliever na nanonood po sa inyo. Isa na po kami. Kasama sapagkat kami din ay nanonood, iba din po ay SDA. Pahiwatig po yan na kayo'y humihingi sapagkat sila'y nanonood. May Gcash nakapost sa'yo, nasa screen kanina, hindi mo yan makikita. Next question. Kailan kami humingi sa inyo ng GCash? Palagay nga sa screen, Brother Rasha. Time na. 10 minutes time na, bro. Sige. Okay. So, dyan natatapos ang second cross ng ating negative. At dako tayo sa ating rebuttal din ng negative, no? By the way, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang katuruan o ang aral ng mga Katoliko ay kontrahan. Ayan. So, affirmative natin si Brother Dino Diaz ng Baptist. Negative naman si Jando ng Catholic. Nabibigyan ko ng 10 minuto. At Bro Jando, your time start now, bro. Okay, ito na panahon sa aking rebuttal. Ito na rebuttal ko, no? Unang-una, yung sinabi ni Junre na nilinis si Maria sa sinapupunan ng kanyang ina, ang ibig sabihin ni Junre doon, yung preventive way of salvation. Preventive. Ano ibig sabihin ng preventiva redemption? Ano ibig sabihin sa amin yan? Pinigilan siya, gumawa ang paraan ng Diyos upang siya'y hindi magkasala. Yun ang preventive. Bago siya magkasala, hinarangan na para hindi magkasala. Yun ang paglilinis na tinanggap ni Maria nung siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. Ano naman yung sinabi naman ni John Ray na hindi ko sinabi yan? Kasi ang tanong kasi ni Ray and Fuentes patungkol sa restorative salvation, restorative redemption. Ano yung restorative redemption? Narumihan na, tapos nilinis. Yun ang ibig sabihin ng restorative redemption. Yun ang ibig sabihin ni Brother John Ray, hindi ko kailanman sinabi yan, na nilinis siya ng restorative. Yun, bakit ko na ano yun? Kasi, na sa kinabukasan, nagkanda kami ng straight to the point dahil gumawa ng video itong si James Orenciada patungkol doon. Kinontra naman namin dahil meron din pala siyang video nakakontra din. Sabi niya kasi, two opposite statement cannot both be true. Meron din kaming nakuhang video ni Orenciada na nagkakontra. Sino ba ang founder ng Katoliko? Yung isa, Santo Papa, isa naman si Constantino. Ano ba talaga doon ang totoo? Kung si John Ray, pinabibitangan nila ng gano'n, di lalo na si Orenciada. Nag-counter kami noon. At pinaliwanag ni
Brother Junre. Dahil para sa Baptist, ang paglilinis ay restorative salvation. Restorative redemption ang para sa Baptist noon. Wala silang kinikilalang preventive redemption. Kaya yung tanong ni Ray Adventist is referring to the restorative redemption and not to the preventive redemption na tinutukoy ni Junre kung saan nilinis si Maria. Kami ang Katoliko, kami ang makakapagpaliwanag at hindi ang Baptist. Yan. Pangalawa, minimize the volume. Pangalawa, ginamit naman niya yung video debate, yung debate ni Melchor Manalele at saka ni Alvin Gitamundok. Unang-una, kung saan man binatay ni Alvin at saka ni Melchor yung kanilang mga sagot, sila nakakaalam nun. Ang kay Melchor Manalele, saan niya kinuha yon? Ang alam ko lang, ang opisyal na turo ng simbahan, ang Prince of the Heavenly Host, yan ay nasa Saint Michael the Archangel prayer, but is referring to Saint Michael the Archangel. Yung Prince of the Heavenly Host. Kung tingnan mo yung i-search mo sa internet, prayer to Saint Michael the Archangel, merong ganon, ang kalagay doon. Ang Prince of the Heavenly Host is Saint Michael the Archangel. Kung saan kinuha ni Melchor yung sagot niya, ewan ko na lang. Ngayon, magkakontra ba yun? Magkakontra yun kung may pakita si Dino Diaz na merong opisyal na turo ang simbahang Katoliko na yung Prince of the Heavenly Host is si Jesus Christ. Kung meron siyang maipakita. Walang ganito ba? Sinasabi dito sa aklat na ito na Katoliko na ang Prince of the Heavenly Host ay si Jesus Christ. At sinasabi naman, at ito ang ginamit ni Melchor Manalele. Ito naman sinabi ni Alvin Gitamundok doon naman sa aklat na ito na Katoliko na ang Prince of the Heavenly Host si Michael the Archangel. Magkakontra yun ibig sabihin nun. Pero kung nakimarites ka lang, hindi ka naman nakabati sa opisyal na turo, ako, dapat i-double check mo muna bago mo i-confirm. Hindi makikimarites ka lang. Alam ko, naganda ba naman ako? Tapos, wala isa pinagandaan ko yung kanyang nilabas. Ano pa? Ito naman tayo kay Father Darwin tsaka kay Brother Wendell Talibong. Yung sinasabi ni Brother Wendell Talibong na Matthew 16:18 nalagyan ng pangalan. At saka yung sinasabi ni Father Darwin na hindi nilagyan ng pangalan, magkakontra ba yon? Hindi magkakontra yon. Dahil mayroong dalawang uri ang pag-translate sa Biblia. Merong formal correspondence at merong dynamic equivalence. Ano yung dynamic equivalence? Yun ang paraphrasing. Yun ang paraphrasing. Using word did not used by the author pero nag-refer sa buot ipasabot sa author. For example na lang nato, no? Sa John chapter 1 verse 1 sa King James Version, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Pero sa the Living Bible sa John 1:1, before anything else existed, there was Christ. Magkakontra ba yon? Word Christ? No. Hindi magkakontra yon. Ayun, kay Brother Wendell, meron siyang nabasa, it is referring to the Roman Catholic Iglesia, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kakontra ba yun sa sinasabi ni Father Darwin? No. Bakit? Ang sinabi ni Father Darwin, walang nakalagay dyan na pangalan, ginamit niya yung formal correspondence ng Biblia. Formal correspondence type of translation ng Biblia. Yun ang sinabi niya. Ngayon kay Brother Wendell naman, yung dynamic equivalence o ginamitan ng paraphrasing para makilala kung ano yung iglesyang tinayo ni Kristo. Hindi magkakontra yun dahil kahit sa history mo tingnan, sa lahat ng Christian church ngayon na tumutugma sa first century Christian, sino tutugma? Katoliko lang naman eh. Bukod tangi Romano, Katoliko lang naman tinayo ng first century. Tingnan sa Wikipedia, kailan tinayo ang Catholic Church. First century, Holy Land, Jerusalem. Talaga? First century. Tugma mas Katoliko. Hindi magkakontra yung dalawang yon. Pinupoto lang at kinokontra ang sentido. Doon na nagiging mukhang magkakontra pero hindi yun magkakontra. Para bang ganito, contraries are not contradictories. Mali daw unawa ko. Tingnan mo sa Biblia, si Judas namatay, nagbigti, hanged himself. Talagang nagbigti. Doon naman sa isang talata naman, si Judas tumalon. Nawasak ang tiyan.
O alin ba, contrary yun o hindi? Siyempre, contrary yun. Tanong, contradictory ba? Hindi. Sa kanya kasi pag contrary, automatic contradictory. Mali yun. O, ito pa. Ayon doon sa Matthew 1:16. Ang ama ni Jose na asawa ni Maria, si Jacob. Sabi naman ni Lucas, si Eli. O, si Jacob ba si Eli? Isang tao ba yan? Hindi. Ayun, magkakontra ba? Hindi. Pero mukhang magkakontra. Dahil si Eli ay hindi si Jacob at si Jacob ay hindi si Eli. Sino ba talaga ito ninaama ni Jose? Ang tawag dyan, contrary. Magkakontra ba? Hindi. But not contradictory. Yan ang pinagkaiba kapag si Dino ang magsaliksik sa kapag tayo ang tinanong. Pangatlo, sa maling prinsipyo for evangelization, charitable works, Matthew 10:8. Ano sinasabi Matthew 10:8? Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Hindi naman kami nagpapabayad sa ano namin sa pangangaral. Gabi-gabi kami ito nangangaral. Gabi-gabi nangangaral dito sa punto por punto. Humingi ba kami ng bayad? Hindi. Alam ng aming mga supporter kung para saan ang aming GCash. Marami kami mga scholars na pinapaaral dahil hindi kaya pag-aralin ng kanilang mga magulang. Kung kaya man, siguro, mahirap. Pampagaan na lang sa budget ng mga magulang. Mayroon pang gasto, siguro, pero pampagaan na lang sa mga magulang. Yung mga anak namin dito, pinapaaral namin to. Ano pa? May mga college, may mga high school, may mga, yung ginawa naming sports and evangelization. Ang daming mga pinakain nun. Dami pinakain nun. Tiyak ako, lahat ng pumunta doon, gutom. Ano ba sabi ni Kristo? Pakainin nyo ang nagugutom. Pakainin nyo. Alam nyo nangyari sa mga apostol? Nagreklamo sila, Panginoon, hindi naman kami naprito para magpakain ng anong ginawa ni Kristo? Mingi ng tinapay tsaka ng isda. Bilisingan niya, dumami, pinakain niya yung 5,000. Pinakain niya. Si Kristo may kapangyarihan magmilagro. Wala naman kami kapangyarihan magmilagro. Kaya kami dumiskarte. At ang aming diskarte para makapagpakain ng nagugutom through GCash. Alam mo yan, nakukuha sa GCash, ni piso, walang napunta sa akin yan. Walang napunta sa amin yan. Yan ay napunta sa charitable, kaya nga for charitable works For charitable works. Malinaw na may nakalagay naman dyan, na for charitable works. So ang dami pa niyang sabi niya, but di ko daw ni-refute. Paano ko ni-refute? Nasa negative stand ako. Bawal mag-refute during negative stand. Titindig lang ako ng kakontra sa tindig mo, pero hindi ko kontrahin. Yun. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative at para hindi mawala yung ating init, tuloy-tuloy tayo sa 10 minutes na pagtatanong. Second cross ito ng affirmative, Bro Dino Diaz ng Baptist. Your time start now, bro. Okay. Tanong. So ito ang aking tanong, Brother Jando. Yun bang evangelization na ginagawa ninyo, for believer ba yan or for unbeliever? For believer and unbeliever. Okay. Sa makatuwid ang evangelization ninyo, ay for believer and unbeliever. Sa makatuwid yung cash ninyo, dahil evangelization charitable works, for believer yan and unbeliever, yes or no? Yung aming charitable works is for believer and unbeliever. Time stop muna, time stop. Okay. Anong objection natin, Bro Dino? Categorical moderator, yes or no? Hindi siya sumagot ng categorical, nagpaliwanag. Objection moderator. Counter objection doon sa yes or no, Bro Jando. Hindi ba, bro? Meron tayong na para hindi na mag-object, sagutin na lang ng 10 seconds? Yes, meron tayo. So, yun yung kukunin mo, Bro Jando, 10 seconds. So, Bro Jando, i-on ko yung time mo, bro, para sumagot ng 10 seconds, bro. Pasok, bro. Yung aming charitable works is for believers and unbelievers. Dahil meron naman mga unbelievers na gutom, syempre, pakainin din namin yon. Next question. Next question. Yan na yung sagot niya.
Okay. Nawawala ka, bro, ha? Okay, dahil sabi nyo, ang nakapost diyan, sabi ko na GCash niyo ay for charitable, ang sinasabi mo kanina. Sa makatuwid, no? Yung GCash niyo ay evangelization para po sa believer and unbeliever. Sa makatuwid, included doon ang unbeliever. At ang sabi ni Kristo, no, ang sabi ni Kristo, hindi kami kumukuha mula sa unbeliever. Tama ba si Kristo? Na ang pangangaral nila at sa mga unbeliever ay hindi sila tumatanggap. Tama ba 'yon? O mali? Tama yun, bro. Hindi naman kami humingi sa unbeliever. Ang bumibigay sa amin GCash yung aming punto supporter. Yung kaya nga for charitable works. Yung charitable works, believer and unbeliever. Wala kami sila. Alam mo kung sinabi na yung unbeliever hinihingan namin. Wala kong sinabing ganun. Ikaw talaga nag-interpret ka na hindi ko sinabi. Okay. Dahil po sabi mo para lamang sa supporter, yung sa screen ninyo, yun ba ay included ba sa believer or unbeliever? Oh, next. Yung evangelization for believer and unbeliever. Yung charitable works na kung saan napupunta yung GCash, believer and unbeliever. Pero yung paghingi namin ng GCash sa punto por punto supporter yon at lahat yon believer. Next question. Okay, so ang tanong ko sa iyo, meron bang nakalagay doon na ang GCash ni Father Darwin at number ni Darwin, may nakalagay ba doon for believer only? May nakalagay ba doon sa screen na pinakita ko? Wala. Supporters, yes bro, supporters ang nakalagay doon to support. For evangelization support. Supporter yun, hinihinga namin doon. Meron kaming grupo na tinatawag na Time stop. Malinaw ang tanong ko, hindi supporter. Okay, anong objection mo, bro? May nakalagay ba doon na, sabi niya kasi kanina, para daw sa believers yun. Hindi daw sa unbelievers. Ang tanong ko sa kanya, may nakalagay ba doon, Brother Jando? Malinaw, ha? May nakalagay ba doon? Yes, bro. Wait lang, bro. Patapusin ko muna si Dino. Tapos may counter-objection ka naman. So, bro, Dino, tuloy mo yan, bro. Malinaw ang aking tanong. Nakikinig ang audience live tayo. Ang tanong ko sa kanya, may nakalagay ba doon na for believers only? Kasi sinabi mo para lang sa believers. May nakalagay ba doon na for believers only? Meron o wala? Meron or wala yung pagpipilian ni bro Jando. Bro Jando, pipili ka bro or magka-counter object ka muna? Counter objection ako una, bro. Sige, bro. Wala akong sinabi na hindi kasama doon ng unbeliever. Okay. Wala akong sinabi hindi kasama doon sa evangelization at saka sa tinutulungan charitable ang unbeliever. Wala akong sinabing ganon. Ang sinabi ko, moderator, ang hindi namin hinihingan yung unbeliever. Wala kami kailanman humingi ng saan mga unbeliever. Okay. So, ganito, bro. Doon lang muna ako sa categorical, bro, na meron or wala. Ngayon, bibigyan kita ng, ibabalik ko pa din sa iyo, bro Jando, kasi ikaw sasagot nito. Kung mamimili ka doon, bro, or magpapaliwanag ka ng 10 segundo. Meron or wala, or pipili, mag-explain ka, bro? Explain, bro. Sige, bro. 10 seconds, bro. Tuloy tayo. Yung aming paghingi, yun ay sa mga punto por punto supporter. Meron kaming list of official members ng punto por punto supporter at walang ni isa man Next question na. Proceed, bro Dino. Okay. So yun bang dala? Proceed na ako. Yun bang dalang aral ng Katoliko? Aral ba ng Katoliko yun? O aral ng demonyo yun? Yun ay aral ng Katoliko na may pahintulot ni Kristo na anumang ipahintulot nyo sa lupa ay may pahintulot sa langit. Next question. Okay, next question. Ayon sa Josue, chapter 5, verse 13 and 15, no? Sino yung tinutukoy dyan? Si Miguel o si Jesus? Dito, hindi ko narinig kasi napigtas yung ano ko. Ko lang. Time stop. Okay. Hindi ko narinig. Pakiulit na lang, pero din yung tanong, bro. Okay. Sabi mo, ito tanong ko. Dito sa Josue, chapter 5, verses 13 to 15, sino ang tinutukoy dito? No? Ayon sa aral kanina na sinagot mo, sinong tinutukoy dito? Si Jesus o si Miguel? Okay.
Ang sagot ko ay doon sa aming official na Saint Michael the Archangel. It is referring to Saint Michael the Archangel. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, ano, yon ay si Miguel, Archangel, at ang dala ng Katoliko ay aral ng Katoliko. Therefore, pinapatunayan mo ba ngayon na mali dito si Melchor sapagkat ang tindig niya dito ay si Jesus? Mali ba? At hindi ito aral ng Katoliko sapagkat ang aral ninyo ay si Miguel ito. Sa makatid, mali si Melchor dito, yes or no? Yes bro, dahil wala naman kaming turo na ang Prince of the Heavenly Host ay si Jesus Christ at wala kang naipakitang official na aklat namin na ang Prince of the Heavenly Host ay si Jesus Christ. Next question. Si Melchor ba ay Katoliko o Baptist? Si Melchor ay Katoliko but hindi lahat ng Katoliko ay bumabatay sa official na turo ng Katoliko. Next question. Next question, bro. Sa palagay mo ba dito? Sa palagay mo ba dito ang tindig dito ni Alvin Gitamundok at tindig mo ay si Miguel at ang tindig dito ni Melchor ay si Jesus ito at mali ng ito sabi mo? Sa makatuwid ba dito? Isa lang ang tama sa kanila, tama? Yes or no? Yes bro. At ang tama sa kanila ay yung nakabatay sa opisyal na turo ng simbahan at yung nakalagay sa Saint Michael the Archangel. Yung sagot ni Melchor, hindi ko alam kung saan niya kinuha yon. Basta hindi galing sa opisyal na turo, hindi yon makaka-apekto sa akin. Next question. Next question. Okay. Sa makatuwid, dahil sabi mo ay mali at ang sa inyo ay tama, sa makatuwid, kumontra ba si Melchor sa aral ng Katoliko? Tama ba yon? Yes or no? No. Hindi siya kumontra. Malamang nagkamali lang siya ng tindig. Next question. Okay. Sa debate ba? Ito ba ay, pag sinabing debate ba, kontrahan ba ito ng tindig o paniwala? Yes or no? Yes, kontrahan siya ng paniniwala at hindi ko alam kung saan kinuha, official na aklat kinuha ni Melchor yung kanyang sagot. Ang alam ko, yung kay Alvin, yun ang tama. Next question. Sabi mo, pag sinabing debate ay kontrahan niya ng paniwala. At nagkaroon ng debate si Melchor at si Alvin tungkol po dito. Sa makatuwid, nagkontrahan ba sila dito sapagkat nag-debate sila? Nasabi mo ay kontrahan. Tama ba ito ang sagot mo o mali? Nagkontrahan sila sa kanilang sariling understanding. Pero ang official na turo ng Simbahan Katoliko, hindi kailangan nagkakontrahan. Ang tema mo, ang aral na Katoliko mismo ang nagkakontrahan. Yun ang tema mo. Next question. Sabi mo kanina, pag ang dalang aral ng Katoliko ay aral ng Katoliko at hindi aral po ng demonyo. At si Melchor ay Katoliko na sinasabi mo, at si Alvin ay Katoliko at sila ay may dalang aral at sabi mo ay nagkontrahan po ito dahil ay debate ito. Tama ba ito bro? Yung sagot mo 100% ba na tama yon o nagsisinungaling ka ngayon sa harap ng mga tao? Hindi ako nagsisinungaling at wala namang turo ang demonyo. Model, sumagot ako sa kanyang categorical. Time stop mo na. Hindi sumagot. Okay, objection muna na tayo bro ha, tapos counter objection naman sa kabila. So bro Dino, ano yan bro? Nagtitwist. Nakatwist naman kasi yung bro, anong objection bro? Ang sabi ko, no? Tama ba yung sagot? Tinitwist niya moderator ang aking tanong, no? Sa sagot niya kasi po malinaw ang aking tanong, tama ba yung paliwanag mo 100%, no? O sinungaling ka? Ang sagot niya hindi nagsisinungaling. Or sinungaling ka. Tinitwist niya yung aking tanong. Okay. So, ang pagpipilian, ina-analyze ko yung objection mo, bro, no? So, ang pagpipilian lang ni Brother Jando, tama or nagsisinungaling ka. Ngayon, Bro Jando, meron kang counter objection doon, bro? Or ibabalik ko na sa'yo? Sumagot ako, bro, na hindi ako nagsisinungaling. Okay, so ganito, Bro Jando, nagiging technical tayo dito, bro. Pero dito muna ako bro, na talagang ang pipiliin mo lang talaga bro, either tama or nagsisinungaling ka. So, or sasagot ka ng 10 seconds sa pagpapaliwanag. So either dun ka lang talaga pwedeng mamili bro, tama or nagsisinungaling ka. So saan ka doon bro, or mag 10 seconds ka bro? Dino. Okay. Bro, sige bro, dyan.
tama ang sinasabi ko 100% dahil meron akong batayan sa ebidensya ni Alvin Kitamundok at yon ang Saint Michael the Archangel prayer. Yon ang sagot ko. Next question. Next question. Okay, dahil sabi mo ay tama yung sagot mo, no? Sa makatuwid, tama din ba yung sagot mo kanina na ang dala ng Katoliko ay aral ng Katoliko at hindi yun aral ng demonyo? Tama ba yung sagot mo kanina o nagsisinungaling ka? Tama yung sagot ko kanina dahil wala namang turo ang demonyo na si Jesus Christ, ang Prince of the Heavenly Host. Next question. O, sa makatuwid, sabi mo naman ay tama. Pag Katoliko, ang aral ng dala niya ay aral ng Katoliko. Sa makatuwid, o ito ng aking tanong, sa makatuwid, tama yung sagot mo na pag Katoliko, dala niyang aral ay aral ng Katoliko. Sa makatuwid, aral ng Katoliko na si Jesus itong sa Joshua chapter 5, verses 13 to 15. Kasi sinabi mo kanya, tama ba yung sagot mo na aral ng Katoliko o mali? Hindi official na turo ng Katoliko na ang Prince of the... Time stop mo na. Objection ba yan? Objection na naman. Bro, objection bro din, no? Ano yan bro? Apo. Kasi moderator din naman sumagot ng categorical, no? Halimbawa, pag Okay. sumagot ng moderator ng 10 seconds, kailangan talaga i-confirm sa moderator na hindi ko sasagutin yan sapagkat palasi yan. So, kung hindi ka talaga magreklamo na ano yan, so talagang sasagot ka doon. Wag mo. So bro, Dino, ano ngayon ulit yung pagpipilian niya bro para ma-clear ko sa kabilang panig? Sinabi niya moderator na pag-aral ng Katoliko, ang dalang aral ng Katoliko ay aral ng Katoliko at hindi yun sa demonyo. At dahil nga po ang paniwala ni Melchor, at si Melchor sabi niya kanina ay Katoliko. So makatuwid ang view ni Melchor dito sa Joshua chapter 5 verses 13 to 15 na yan ay si Jesus. Sa makatuwid, tama ba yung tinitindigan ninyo, brother Jando? Tama ba? Mali. O mali? Tama o mali daw bro Jando? So, pili ka doon bro or magka-counter object ka muna bro? 10 seconds na lang ako, bro. Sige, 10 seconds bro. Proceed bro. Okay. Hindi lahat ng Katoliko ay dala ang turo ng Katoliko. Yung iba, based lang sa kanilang private interpretation. Next question. Next question. Yan na yung sagot niya. Okay, next question. Dahil sabi mo hindi lahat ng Katoliko, sa makatuwid mayroong Katoliko na kumukontra sa tamang aral ng Katoliko. Tama ba yun? Yes or no? Yes, meron. Dahil yung iba kasi nakabatay lang sa kanilang private interpretation. Next question. Sabi mo, no? Sabi mo na ang Katoliko ay mayroong Katoliko na kumukontra, no, sa aral ng Katoliko. Sa makatuwid tanggap mo na nagkukontrahan ang mga Katoliko sa kanilang aral. Tama ba yun? Yes or no? Dahil sabi mo, based lamang sa kanilang private interpretation. So, tama ba yun? Yes or no? No, pag sinabi mo nagkukontrahan ng aral, dapat binatay sa official teaching. Pag hindi naman batay sa official teaching, walang kontrahan doon. Next question. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, pag Katoliko ang dala niyang aral, ay aral ng Katoliko at aral yun ng demonyo. Si Melchor ba, ang dala niya ba? Dahil sabi mo, alin ang tama? Ang dala ba ng Melchor na Katoliko ay aral ng demonyo o dala ng Katoliko ay aral po ng Diyos? Kay Melchor. 10 seconds lang ako, moderator. Sige bro, proceed bro. Yan. Ang dala ni Melchor na turo is based lang sa kanyang private interpretation. Hindi yung galing sa demonyo dahil wala namang turo ang demonyo na si Kristo ang Prince of the Heavenly Host. Next question. Okay. Tanggap mo ba na ang iba'y magturo ng ibang turo na hindi ayon sa apostol ay matakwil? Time. Yun. Time na bro. Okay. 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 So, dyan natatapos ang ating second stage ng debate, which is yung ating rebuttal at second cross. Dako tayo sa final conclusion. At mauna dito si Brother Jando ng Catholic. 5 minutes bro para sa pagtutol na ang Catholic ay, ang aral nito ay, ulitin ko nga muna yung topic. Ayan. Ilang So, minuto, bilang bro? 5 minutes lang bro, sa pagiging negative, patutunayan ko na kontrahan ang aral ng mga Katoliko. Bro Jando ng Catholic, 5 minutes bro, your time start now. Okay. So, pag sinabing pagkakontra sa aral, dapat yung isa
nakabatay sa official teaching, yung isa naman, nakabatay sa official teaching. Kapag yung parehong magkaiba ng argumento ay nakabatay sa official teaching, doon mapapatunayan na yan ay magkakontrang aral nga. Pero kung yung isa nakabatay lang sa private interpretation, tapos yung isa naman nakabatay naman sa official teaching, hindi magkakontra yon. Nagkakamali lang yun nasa private interpretation. Pag sinabi yung magkakontra, isabihin, official na turo versus official na turo. Ganon. Hindi naman porque katoliko ang nagsasalita. Lahat na sinasabi na niya, official teaching na. Aba, maraming katoliko nagtuturo ngayon na lumapit sa albularyo, walang official teaching na ganon. Maraming katoliko ngayon na nagtuturo na gumamit ng anting-anting, walang official na teaching na ganon. O ngayon, magkakontra ba? Hindi magkakontra yon. Kasi yung isa, nakakamali ng unawa. At saka sabi niya kanina, pag panay objection, takot. Ayun, siya naman ang panay objection. E di takot din. Di bumaliktad sa kanyang maling katuwiran niya ngayon. Napatunayan ba niya na magkakontra? Wala. Doon kay Mama Meryl sa nilinis ba sa wong o hindi, wala siya naipakita na official teaching versus official teaching. Wala. Ang binatay lang niya, yung videong pinutol-putol. Kay Alvin Itamondok at saka kay Melchor Manalili, may pinagpatayan ba siya doon na official teaching? Wala. Ang magkakontra lang nagbabangayan ng pinagkukontra niya. Dapat double check mo. Sino ba ang nakabatay sa official teaching? Si Melchor ba o si Alvin? Pag nalaman mo na yun, doon malalaman kung talaga bang, kung pareho, may official teaching, tapos na naman, meron ng official teaching, doon na mako-confirm na magkakontra nga. Paano kung yung isa official teaching, tapos yung isa naman is private interpretation? Walang kakontra doon. Ang nangyari, yung isa gumagamit ng private interpretation at doon siya nagkakamali. Pangatlo, yung kay Father Darwin tsaka kay Father Wendell, magkakontra ba yun? Maliban na lang kung may magsasabi na Katoliko na ang Matthew 16:18 na Iglesia Tinayo ay hindi nang tumutukoy sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, doon ang magkakontra. Official teaching versus official teaching. Sinasabi na isa, Katoliko. Sabi naman ng isa, hindi yan Katoliko. Talagang hindi yan Katoliko. Pag ganon, puro official teaching, doon ang makakontra. Pero kung pinagkukontra lang dahil sa sinabi, may isa may wala, isa mayroon, ay hindi, marites yun. Ito pa, maling prinsipyo. Saan ang kinontra dito? Humingi daw kami sa mga unbeliever. No. Meron kaming official list of punto por punto supporters, sila yung sumusuporta sa amin para meron kaming ipamigay sa charitable works at lahat ng nasa official list ng punto por punto supporter ay lahat yung unbeliever. Walang nakalista sa official list ng punto por punto supporter na unbeliever. Sabi niya, pati daw sila hinihingan daw namin ng GCash. Kailan kami humingi ng GCash sa Baptist? Wala. Yung aming post, siya nag-i-interpret. Hindi pwede yung ganyan. Hindi ikaw ang naglagay, tapos ikaw mag-i-interpret. Diyan ka nagkakamali. Kami ang naglagay, kami ang magsasabi ng ano ba ang reason. For evangelization. Yung aming evangelization, for believer and unbeliever. Yung charitable works namin, for believer and unbeliever. Pero yung hinihinga namin ng GCash, exclusive yon sa punto por punto supporter. At walang ni isa man sa punto por punto official list ng punto por punto supporter na unbeliever. Ikaw talaga, mahilig ka talaga sa marites, no? So, ang kanyang paksa, magkakontra daw ang aral, wala. Ang ano lang niya, pinagbatayan lang niya, yung mga marites na kuha niya sa mga video, sa mga ganon. Pag sinabi yung aral magkakontra, dapat meron kang batayan. Official teaching versus official teaching. Hindi po kayo sinabi na Katoliko, ayun na yung official na teaching. Hindi ganon. Maraming Katoliko nagtuturo ng mali. Merong Katoliko nagsasabi na yung mga rebulto daw ay mga Diyos daw natin. Hindi naman yung official teaching natin. Di ba? Maraming mga ganun na mga Katoliko na meron nagsasabi na doon daw sa purgatorio daw, si Maria daw, dadalaw daw doon, tapos anong mga pinagsasabi. Yung mga ganun, yun ang mga private interpretation. At ang private interpretation, hindi yan magiging reason para pagsabihin magkakontra ang aral. Magiging magkakontra lang yung aral pag may naipakita si Dino, official teaching na aklat versus official teaching na aklat, halatang magkakontra, doon ka mananalo. Kaso wala ka naipakita . Time.
Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative, Brother Jando ng Catholic. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang aral ng Katoliko ay kontrahan. Brother Dino ng Baptist, your time start now, bro. Okay. Saglit lang. Sige. Okay. Bro siya, no? Proceed, bro. Okay. Bro siya, habang nagsasalita po ako, habang nagsasalita ako, bro, palagay naman ang picture din sa screen, no? Okay. So, unang-una po, mga kaibigan, no? Doon sabi niya daw, objection, takot daw ako. Tandaan po natin, balikan niyo ang video, mga kaibigan at kapatid, no? Nag-o-object ako dahil hindi niya sinasagot ang aking mga tanong. Siya po nag-o-object dahil hindi masagot ang tanong ko. Ako, ulitin ko, nag-o-object ako dahil hindi niya masagot-sagot ang aking tanong. Ha? Siya naman po nag-o-object dahil hindi niya masagot ang aking tinatanong sa kanya. O magkaiba pong senaryo, siya po ang takot. Ito po, no? Sabi ko kanina, nadali siya dito. Wala naman sa paksa na papatunayan ko ayon sa opisyal na libro ng Katoliko. Self-interpretation mo lang yan, Brother Jando. Palagay naman sa screen, Brother Rasya, no? Okay. Tapos, sabi doon, no, ay manggagaling, no? Sabi ko kanina, yun bang aral ng Katoliko? Pag sinabi bang Katoliko, ang dala niya ba doon ay aral ng Katoliko o aral ng Diablo? Sabi niya Katoliko, is Melchor by ay Katoliko? Oo. Sa makatuwid, yung aral dala po ni Melchor ay aral po ng Katoliko, mga kaibigan at kapatid. Ando nadali si Jando, no? Mali ang kanyang pagkaunawa regarding po dito. So ngayon, sabi niya pa kanina, mga kapatid, ayan po sa screen, no, nilagay kanina, hindi naman yan, bro, yung picture po, no, yung dictionary kanina. Ayan. Kung papansinin niyo, kung mapakalaki-lakihan yan, yung contrary po, ang Tagalog, tingnan mo yan, ay salungat, no, salungat. Yung contraries po, salungatan o sumasalungat. So dyan po nagkakamali si Jando na sinasabi niya, hindi daw mababasa. Nabasa na nga, oh. Sino kaya ngayon yung nagsisinungaling? Ha? At sabi niya po dito, sa makatuwid, yun bang aral na dala ni Melchor? Balikan yung video, ha? Yun bang aral na dala ni Melchor? Mali ba yon? Yes or no? Yes, mali yon. Aral, ha? Yun bang aral, no? Natindig doon ni Alvin Gitamundo? Tama ba yon? Tama yon. Hindi kung aral ang batayan ay mali yung aral ng isa, tama yung aral ng isa, at ang may dala ng aral ng Katoliko ay aral ng Katoliko, hindi nga nagkukontrahan, mga kapatid. Napatunayan ba natin? Napatunayan, Brother Jando. Diyan ka po nabutaka sa argumento mo na yan. Kaya po, may mga follow-up question po ako. Yes or no? Hindi sumasagot, napapaliwanag. Nag-o-object ako. Bakit po? Kasi, pag categorical, sumagot ka talaga. Kahit po ang mga viewers, SDA, hindi namin bakit yung mga Katoliko, yun lang naman ang kumakampi sa akin, mga SDA dyan, butong-buto sa akin, mga MCJ, ang sabi niya, talo ko sa debate, butata ka. Nag-congrats na sa akin dyan sa Debaters Convention, nakita sa screen. So, mga katuwid po, no, mga kaibigan at kapatid, no, yung aral talaga ni Jando, hindi talaga mapapatunayan. No? Puntahan talaga, wala po siyang may na-refuse sa tindig ko unang-una sa aral po, no, ni Melchor. Doon, daling-dali. Una sa GCash, daling-dali din. Hindi niya po natutulan, mga kapatid. Balikan po ninyo ang video, panoorin niyo ng paulit-ulit. Hindi po paksa namin yung papatunayan ko ng aral ng Katoliko, official sa libro. Walang ganon. Ang paksa, papatunayan ko ng aral ng Katoliko ay kung ang mga aral ng Katoliko ay kontrahan. Bakit? Ikaw na mismo nagsabi pag Katoliko, ang dala nilang aral ay aral ng Katoliko at hindi aral ng demonyo. Sa makatuwid, aral talaga ng Katoliko ang nagkukontrahan, Brother Jando. No? At napatunayan, wala kang alam po, no, sa mga termino ginagamit mo. Ako, nilagay na sa screen, ayan sa screen, malinaw, contrary, salungat, isa sa definition yan, salungat. Kita mo na ngayon, ano bang salungat? Opposite. Yung opposite, ano ba yan? Kontra. Sabi, ginamit niya pang Bible na contrary. Contrary, walang ganon doon. Self-interpretation mo lang yan. Kasi nga pong aral ninyo, hindi naman talaga aral ng Diyos sa Biblia. Bakit po, mga kapatid, hindi ko nailabas yung mga batayan kong mga nobinaryo? Kasi mga kaibigan, kung baga sa boxing, kabila ko lang kamay, ang ginamit at lumaban kay Jando. No? Dahil sabi niya daw, kailangan ang gamitin kong referensya, mga kapatid, yung maunawaan niya lamang daw, at English lamang at Tagalog, nilimitahan ako. No? So ngayon, kahit kabilang kamay kong lumalaban,
napupuntusan pa rin natin at siya po ay hindi po nakapuntos sa atin. No? Ulitin ko, ang punto por punto ay wala na namang puntos. Kaya po mga kaibigan at kapatid, no? Actually, magkaibigan naman kami nito, no? At ito, mga kaibigan at kapitandaan po ninyo, ang gala nating aral, pag UBFD po ang tatayo ho dito, hindi po ito matutulan. No? At dito po mga kaibigan, no? Pumasok po kami dito sa platform na ito dahil po kami, talakayan talaga kami sa platform po ni Russia. Bahay talakayan kami. Ngunit sabi ni Jando, Time, bro. Sa papasok sa kanilang platform, palabasin po kami ay gusto magpasikat. Time na bro. Time na bro. Okay. So, dyan natatapos ang debate between Baptist and Catholic. To make his message known is our